Kamusta sa lahat at maligayang pagdating sa Ani-chan Tagalog Anime Recap. Nag-alab ang buhay ni Shinra Kusakabe noong gabing nasunog ang kanyang tahanan at naging abo. Sa isang iglap, nawala sa kanya ang lahat. Natupok ng apoy ang kanyang ina. Ang kanyang sanggol na kapatid na lalaki ay kinuha sa kaguluhan, at siya ay naiwan na walang anuman kundi mga galos at binansagan na The Devil's Footprints. Pinagmumultuhan ng gabing iyon, nanumpa si Shinra na aalisin niya ang katotohanan, ipaghihiganti ang kanyang ina at ililigtas ang kanyang kapatid. At kaya sumali siya sa Special Fire Force Company 8 hindi lang para labanan ang Infernals, kundi para manghuli ng totoong kaaway na nakakubli sa apoy. Kinain ng kusang pagkasunog ang kaluluwa ng isang mamamayan na nag-aapoy sa buong tren. Ang tren ay nakahiwalay at huminto sa mga riles malapit sa isang evacuated station. Si Shinra Kusakabe, isang batang lalaki, ay nagpasya na maaari niyang subukan at ilagay ang kaawa-awang kaluluwang ito. Gayunpaman, bago niya mahawakan ang apoy na halimaw na kilala bilang isang infernal, dumating ang Special Fire Force. 4 na miyembro ng Special First Force Company 8 ang dumating sa istasyon. Sinimulan ni Sister Iris ang isang panalangin para sa kaluluwang pinahihirapan ng apoy, at sinalakay ng kanyang mga kasama. Hinampas nila ang halimaw ng isang shell ng pamatay ng apoy. At pagkatapos ay sinundan ng kapitan ng isang pangunahing bunker sa pagpuksa. Sinusubukan ng infernal na lumaban, ngunit ang pangalawang henerasyong pyrokinetic sa gitna ng mga sundalo ay nagpalihis sa apoy. Tinapos ni Sister ang panalangin at winasak ng captain ang core ng infernal, ibinalik ito sa Great Flame. Hinangaan ni Shinra ang mga sundalo at napansin niyang kumalas ang isa sa mga station speaker bago ito nabangga sa hindi mapag-aalinlangan ng kapatid na babae. Gumagamit si Shinra ng apoy mula sa kanyang mga paa para tumakbo sa buong istasyon at iligtas siya. Kinilala ng tenyente si Shinra, at ipinakilala ng batang lalaki ang kanyang sarili bilang pinakabagong miyembro ng Special Fire Force Company 8. Sa Special Fire Cathedral 8, nagulat si Shinra nang makitang ang Fire Force ay tumatakbo mula sa isang mas mababa sa modernong gusali. Siya ay dinala, binigyan ng uniforme at ipinakilala kay Captain Akitero Obi. Nagpakilala rin si Tenyente Tak-e sa hinawa. Tinanong ng kapitan kung bakit nakangiti si Shinra sa kanyang larawan sa profile, at ipinaliwanag ng bata na may tendensya siyang ngumiti kapag nakaramdam siya ng tensyon. Ibinahagi ni Shinra na sumali siya sa Fire Force upang maging isang bayani. Sinabi sa kanya ng kapitan na ang pag-iisip na nakatuon sa koponan ang mauna, at kinukot siya ng tenyente si Shinra sa pagiging kilala bilang isang diablo sa halip na isang bayani. Nang matapos ang mga babae sa shower, binati din sila ni Shinra. Pinasalamatan siya ni Iris sa pagligtas sa kanya, at hinahangaan ni Maki ang kanyang pagnanais na maging isang bayani. Nagbibigay si Captain Obi ng isang maliit na oryentasyon na nagpapaliwanag ng kaunti tungkol sa kusang hindi pangkaraniwang bagay ng pagkasunog ng tao. Ito ay ang takot na humahawak sa lahat ng tao sa mundo, dahil ito ay maaaring mangyari sa sinuman sa anumang oras. Ang mga unang biktima ng pagkasunog ng tao ay binansagan bilang ang unang henerasyon ng prokinetics na ganap na nawala ang kanilang mga kaluluwa. Ang mga infernal na ito ay maaari lamang sirain sa pamamagitan ng pag-aalis ng kanilang core. Ang pangunahing layunin ng lakas ng sunog ay ilagay ang mga pinahihirapang kaluluwa na ito sa pamamahinga, pati na rin matuklasan ang pinagmulan ng hindi pangkaraniwang bagay na ito. Sa loob ng dorm C, kung saan nananatili si Shinra, naalala ni Shinra ang pangako sa kanyang ina at nakababatang kapatid na si Sho na siya ay magiging isang bayani na magpoprotekta sa kanila. Isang hindi kilalang insidente ang kumuha sa pamilya ni Shinra mula sa kanya, at ang sisihin ay inilagay sa kanyang mga balikat. Nakaka-tense, nakangiti lang si Shinra habang umiiyak, binigyan siya ng palayaw na devil. Biglang tumunog ang alarm sa buong katedral, at naghahanda ang Fire Force na umalis. Isang pabrika ang sinunog ng isang infernal na pumalit sa kaluluwa ng asawa ng manager ng pabrika. Ang koponan ng fire soldiers ay sumakay sa Matchbox Special Armored Fire Engine at umalis. Dumating ang Blue Stripe sa eksena at naghatid sa isang fire defense agency. Gumawa sila ng plano para ihiwalay at talunin ang agresibong infernal. Nakikiusap ang manager ng pabrika na ipahinga na nila ang kanyang asawa. Pagpasok nila sa nagliliyab na gusali, ang pader ng apoy na sumalubong sa koponan ay nagpapaalala kay Shinra ng trauma ng pagkawala ng kanyang pamilya. Ipinaalala sa kanya ng kapitan na sila ay isang koponan, at bawat segundo na naantala sila ay nangangahulugan ng higit na pagkasira. Si Shinra ay bumangon muli at nanumbalik ang kanyang kalmado.
Sinigurado ni Maki ang isang landas sa dingding ng apoy, ngunit ini-redirect ng Infernal ang apoy at inatake si Shinra, na pinalipad siya sa isang pader. Naalala ni Shinra ang mga detalye ng pagkawala ng kanyang ina at kung paano siya sinisi dito. Alam niyang iba ang nandoon. Isang bagay na talagang sumunog sa kanyang pamilya. Simula nung araw na yon, hindi na nakakangiti ng totoo si Shinra. Tinulungan ng iba pang fire soldiers si Shinra na magkamalay pagkatapos ng ilang segundo. Inihanda ni Kapitan Obi ang koponan para sa labanan at pag-atake kasama sina Maki at Shinra. Nakuha ng tenyente ang atensyon ng Infernal gamit ang mga bala. Habang si Maki at Obi ay malapit ng umatake, ang Infernal ay humaharap at halos sunugin si Obi. Ngunit pinawi ni Maki ang apoy, at pinalipad ng kapitan ang halimaw gamit ang kanyang palakol. Hindi mapanatiling ligtas ni Shinra ang kanyang pamilya, ngunit plano niyang tuparin ang kanyang pangako na maging isang bayani. Pinag-apoy niya ang kanyang apoy at ginamit ang kapangyarihan ng ikatlong henerasyon para malampasan ang Infernal bago ito alisin sa isang tiyak na sipa. Pagkatapos, pinasalamatan ng manager ng pabrika ang mga sundalo sa pagpapapahinga sa kanyang asawa. Kinikilala ng kapitan ang mga pagsisikap ni Shinra at sinabing ginawa niya ang kanyang unang malaking hakbang upang maging isang bayani. Isang batang blonde na lalaki na may hawak na talimang dumating sa espesyal na apoy na Cathedral 8, kung saan ipinahayag niya na ito ang magiging kanyang bagong kastilyo. Sa loob, sinabi ni Captain Obi kay Shinra ang tungkol sa Rookie Fire Games at kung paano siya at ang isa pang bagong recruit ay kakatawan sa Kumpanya 8 sa kompetisyon. Sina Shinra at ang bagong recruit, si Arthur Boyle, ay nangyari sa isa't isa sa hallway. Si Arthur ang karibal ng Diablo sa Akademya ng Pagsasanay, at hindi nila kayang tiisin ang isa't isa. Plano nilang magduel sa bubong, ngunit nag-ambala sila Maki at Iris, na nasa break. Dumating si Lieutenant Hinawa sa bubong at inutusan si Maki na makipagsapalaran sa mga bagong recruit, upang makakuha ng mas magandang ideya sa kanilang pamamaraan. Mga antas ng kasanayan bago ang Rookie Fire Games sa kabila ng pagiging pangalawang henerasyon pa lang, si Maki ay nagtataglay ng mga pambihirang kakayahan sa pakikipaglaban at madaling madaig si Shinra, na pinaalis siya sa bubong. Humanga si Arthur sa kanyang Excalibur Plasma Blade, ngunit hindi rin siya tugma sa kanya. Parehong sumang-ayon ang mga lalaki na imposibleng talunin siya at samahan si Kapitan Obi para sa ramen sa tanghalian. Pagkatapos, karamihan sa koponan ay pumupunta sa firing range kung saan masusubok ni Shinra ang uri 7 firefighting axe. Sinabi ni Arthur na ang tanging sandata na kailangan niya ay ang Excalibur, na nagpasimula ng pag-uusap tungkol sa mga kagamitan sa paglaban sa sunog. Ito ay panandalian habang ang isang alarma ay tumunog, na nagpapahiwatig ng isa pang infernal na hitsura sa lungsod. Pumunta sila sa bahay na nasusunog, at habang nasa daan, binigay ni Obi kay Shinra ang Type 7, ngunit sinabihan siyang itago ito sa mga sibilyan. Dumating sila sa kanilang destinasyon at nalaman ang tungkol sa isang batang babae na ang ama ay naging isang infernal 2 taon pagkatapos maging isa ang kanyang ina. Sina Shinra at Arthur ay naglabas ng kanilang mga sandata bilang paghahanda sa misyon. Sa pagsuway sa naunang utos ng kanilang kapitan, hinila silang dalawa ni Obi sa gilid at ipinaliwanag na ang pagpapahinga sa Infernals ay talagang papatay sa kanila. Ang mga mahal sa buhay ay nangungulila, kaya priority nila ay ilagay sa kagaanan ang isip ng survivor, hindi labanan ang kanilang mga mahal sa buhay. Napansin ni Obi, Shinra at Arthur ang pag-mute ng apoy, halos parang nanunuya ito sa kanila. Pumasok sila sa isang nakakagulat na mapayapang eksena kung saan ang internalized na lalaki ay tahimik na nakaupo sa kanyang mesa sa kusina. Nagboluntaryo si Arthur na alisin ang lalaki sa kanyang paghihirap at sirain ang core ng Infernal gamit ang kanyang plasma blade. Biglang nasunog muli ang bahay, at pakiramdam ni Obi ay may nasa likod nito. Sa labas, tila isang misteryosong sibilyan ang dahilan ng mutated flames. Nahanap ni Obi ang babae at sinabi sa kanya na ang kaluluwa ng kanyang ama ay lumaban sa apoy at nanalo. Ibinalik niya ang isang larawan ng kanyang pamilya upang mapatahimik ang kanyang isip. Sa kabila ng kanyang pagkawala, ang lahat ay bumalik sa base at ng gabing iyon sina Shinra at Arthur ay nagtagumpay sa kanilang bunk bed. Sa isang lugar sa isang madilim na lab, isang batang misteryosong siyentipiko ang nangongolekta ng abo sa isang tubo. Ipinaliwanag niya na ang mundo ay gumuho dahil sa kusang pangyayari sa pagkasunog ng tao. Ang mga apoy ay may baluktot na espasyo na umuukit sa mga kontinente at nag-iiwan sa mga bansa sa kaguluhan. Karamihan sa mga tao ay nagtitipon sa medyo hindi nasirang imperyo ng Tokyo, na nahahati sa 8 distrito. Ang Holy Soul Temple at Hajime Industries of the Empire ay tumulong sa pagbuo ng Amaterasu, ang thermal energy na nagpapalakas sa Tokyo. Ang misteryosong lalaki mula sa pangalawang misyon ni Shinra ang nakikinig sa kwento.
Inaangkin niya na ang abo na nilikha ng mga siyentipiko ay mahusay na gumana upang tuyain ang mga sundalo ng apoy. Sinabi ng batang siyentipiko na ang ikawalong kumpanya, kasama ang Diablo sa hanay nito ay pinamumunuan ni Akitaro Obi, isang lalaking na-promote ng 2 beses at 2 beses na na-demote noong panahon niya bilang isang bombero. Siya ay hinubaran dahil sa kanyang disposisyong pagnanais na unahin ang pagliligtas ng mga buhay kaysa sa pagkuha ng mga order. Sa site ng Rookie Fire Soldier Games, nakilala ni Shinra si Tamaki Kotatsu, isang ikatlong henerasyon ng First Company. Ipinakilala rin siya sa 1.1 niyan, ang mga mascot ng Fire Defense Agency. Ang mga sundalo ng bombero mula sa bawat kumpanya ay naghahanda para sa kompetisyon. Ngunit napansin ni Shinra ang isang pamilyar na lalaki. Kinikilala niya siya bilang miyembro ng unang kumpanya at ang taong tumulong sa pag-apula ng apoy 12 taon na ang nakakaraan. Ipinakilala ni Shinra ang kanyang sarili bilang isang rookie mula sa 8th Company at nagtanong tungkol sa sunog mula 12 taon na ang nakakaraan. Sinabi ng lalaki na wala siyang oras para makipag-chat at sinabi ni Tamaki sa rookie na ihinto ang pagiging pasulong sa kanyang kapitan. Sinundan muli ni Shinra ang lalaki, ngunit sumagot lang siya na hindi niya naaalala ang isang sunog mula noon. Sinabihan niya si Shinra na maghanda at lahat ay nagtitipon para sa pagsisimula ng mga laro. Ang layunin ng kompetisyon ay salakayin ng isang malaking gusali kung saan nagaganap ang sunog. Dapat nilang iligtas ang mga nangangailangan at ibagsak ang isang lalaking nagpapanggap bilang isang impyerno. Sa sandaling magsimula ang kaganapan, ginagamit ni Shinra ang kanyang apoy upang itulak ang kanyang sarili sa tuktok ng gusali at pumasok mula roon. Hindi nagtagal ay nakatagpo niya ang misteryosong lalaki na may takip sa mata na nagpatomba sa lahat ng lalaking kalahok sa kaganapan. Sa loob ng misteryosong lalaki, sinabi ni Joker na siya at ang mga yapak ng Diablo ay hindi maaantala sa ganitong paraan. Tinanong niya si Shinra kung gusto niyang malaman ang tungkol sa sunog 12 taon na ang nakakaraan. Hinihiling ni Shinra na lumayo ang lalaki sa mga nasugatang tripulante, ngunit pinagbantaan sila ni Joker na papatayin. Pinigilan siya ni Shinra sa pamamagitan ng paghampas ng kanyang nag-aalab na paa at nagtanong tungkol sa apoy. Sumasang-ayon lamang si Joker na sabihin sa kanya kung nagbibigay siya ng libangan. Isang away ang naganap sa pagitan ni Shinra at Joker, ngunit ginamit ng huli ang mahiwagang abo para tangayin si Shinra at madaig siya. Si Joker ay humanga sa ngiti ni Shinra sa kabila ng mga pangyayari at ipinahayag na ang kanyang kapatid na si Sho ay buhay bilang isang gantimpala. Ito ay nagsisilbi lamang upang ihabi ang hinala ng lakas ng sunog kay Shinra, dahil naniniwala siyang maaaring may itinatago ang isang tulad ng kapitan ng unang kumpanya. Hiniling ni Joker kay Shinra na sumama sa kanya at talikuran ang pagiging bayani upang malaman ang katotohanan. Tumanggi si Shinra at sinabing isasama niya si Joker dahil sa pananakit sa 2 crewmen. Sa pagkakataong ito, kapag nagsasalpukan sila, gumamit si Shinra ng sunod-sunod na flying kicks at pinahanga ang kanyang kalaban gamit ang tunay na firepower ng Diablo. Dumating sina Arthur at Maki, at habang sinusubukan ni Shinra na ipaliwanag ang sitwasyon, naniniwala si Arthur na bahagi pa rin ito ng kompetisyon. Sinubukan ni Arthur na makipagsagupaan sa lalaki, ngunit hindi natamaan ng kanyang Excalibur. Sinundan ni Maki sa pamamagitan ng pag-trap kay Joker sa apoy, ngunit lahat sila ay natangay ng kanyang sumasabog na abo. Iniwan ni Joker si Shinra na may dalang regalo sa pamamaalam ng lahat ng kanyang natitirang abo at hiniling sa kanya na patunayan na siya ay isang bayani sa pamamagitan ng pagliligtas sa lahat. Habang nawawala siya sa mga anino, iniwan ni Joker na bukas ang imbitasyon upang sumali sa kanyang panig. Hinawakan ni Shinra ang 2 nasugatang lalaki at sinabi sa 2 pang kailangan nilang makatakas bago pumutok ang abo. Si Arthur at Maki ay nagukit at nagbutas sa kisame, at si Shinra ay lumipad habang ang lahat ay nakahawak sa kanya. Ang pagsabog ay naghihiwalay sa kanila, ngunit si Kapitan Burns ay humawak kay Tamaki habang ang natitirang bahagi ng 8 ay sumusubok na mahuli si Arthur. Pagkatapos, inilikas ang gusali, at pinasalamatan ni Captain Burns si Shinra sa pagligtas sa kanyang rookie. Binati ni Kapitan Obi si Shinra sa isang mahusay na trabaho, at sinabi ni Captain Burns na ang ika-8 ay may mabuting tao. Nang maglaon ng gabing iyon, nagkita sina Shinra at Obi, at ipinaliwanag ng kapitan na ang iba't ibang regiment ng Fire Force ay halos independent. Ang bawat isa sa kanila ay kumikilos sa kanilang sarili at sinusuportahan ng iba't ibang paksyon. Tulad ng Holy Soul Temple at ng Hajime Company, ang ika-8 kumpanya ay binubuo ng mga miyembro na nadama ng Fire Defense Agency na mapagkakatiwalaan nilang mag-imbestiga. Ang mga kumpanya 17, ang espesyal na lakas ng sunog, kumpanya 5, at ang kanilang pinuno, si Princess Hibana, ay nakakakuha ng hangin ng isang posibleng infernal na hitsura sa teritoryo ng kumpanya 8. Sa kabila nito,
nagpa siya ang prinsesa na lumipat sa jurisdiction ng ikawalo upang pag-aralan ang bagong infernal na ito. Mas maaga sa araw na iyon sa Cathedral 8, inihayag ni Lieutenant Hinawa na kumpleto na ang pagsusuri sa mga abo ni Joker. Ang pulbos ay ipinahayag na ginawa mula sa infernal ashes. Makalipas ang ilang sandali, dapat kumpletuhin ni na Arthur at Shinra ang maraming papeles, ngunit binigyan sila ni Maki ng trabaho upang iligtas ang isang aso sa isang puno. Pagkatapos makatanggap ng tawag na para sa mga bombero, ang duo ay lumalaban sa una, ngunit nagpa siya na umalis sa paggawa ng mga papeles. Dumating sina Shinra at Arthur sa lungsod upang mahanap si Mamoru na natigil sa puno. Tila siya ay hinabol doon dahil sa kamakailang backlash laban sa Fire Defense Agency dahil sa kaso ni Miyamoto na kasalukuyang nasa session. Si Miyamoto ay muntik ng mapalaya at napatunayang hindi nagkasala, ngunit bigla siyang nag-transform sa isang infernal na nagpapanatili ng kanyang pakiramdam sa sarili at pumatay sa hukom. Nalaman ng Kumpanya 8 ang hitsura, ngunit gustong makuha ni Princess Hibana ng Kumpanya 5 ang matalinong infernal para sa kanyang sarili. Masyadong nahihiya si Maki na aminin na pinaalis niya sina Shinra at Arthur para sa isang simpleng misyon, at nangako ang tenyente na parurusahan silang dalawa. Pagdating ng matchbox sa lungsod, ang mga lalaki ay nagkita-kita kasama ang kanilang squad at inutusang magpatuloy upang sugpuin ang infernal. Sinubukan ni Miyamoto na patayin ang kanyang abogado, ngunit dumating sina Shinra at Arthur sa tamang oras upang iligtas siya. Ang mga lalaki ay madaling madaig ang infernal, na umamin na nagseselos siya sa trabaho ng Fire Force. Naabutan ng iba, at parehong nagulat sina Obi at Hinawa nang makitang pinanatili ng infernal ang kanyang karakter. Nagkunwaring sumuko si Miyamoto at pagkatapos ay tumakas sa lugar, pinilit si Shinra na habulin siyang mag-isa. Sa Taitoko Akihabara, nagsimulang takutin ng infernal ang mas maraming mamamayan. Pagsapit ng gabi, dumating si Shinra at madaling nagtagumpay muli kay Miyamoto, at tinawag siya ng infernal na Diablo. Itinama siya ni Shinra, na nagsasabi na siya ay isang bayani, at sinubukang iligtas ang lalaki upang siya ay maaresto. Sa kasamaang palad, sinubukan ng infernal ang isang palihim na pag-atake, para lamang maalis ang kanyang braso. Bago pa lang magkaroon ng pagkakataon si Shinra na ipahinga siya, pinutol ni Prinsesa Hibana at ng Fifth Company ang labanan. Tumanggi si Shinra na tumanggap ng mga utos mula sa kanya, pinilit si Hibana na sugpuin siya sa kanyang mga kakayahan. Sa kalaunan ay hinabot muli ni Shinra ang kanyang mga paa at pinaandar ang kanyang kakayahan sa pag-aapoy, na hinahamon ang buong Fifth. Naabutan ni Kapitan Obi at ng iba pa bago sumiklab ang labanan at nagsimulang makipag-ayos ang dalawang kapitan. Sa kabila ng kanyang mga hinala, pinahintulutan ni Obi ang Fifth na kunin ang infernal sa ilalim ng kondisyon na ibinabahagi nila ang kanilang mga natuklasan. Tinawag ni Toro Kashiri ng Fifth si Obi na walang talento, na ikinagalit ni Shinra at Arthur at binigyan siya ng suntok mula kay Maki. Nagbabala si Princess Hibana sa ikawalo na itigil ang pagdikit ng kanilang ilong ng masyadong malalim. Ngunit tumugon si Obi na ang apoy sa loob ng ikawalo ay hindi madaling maapula. Pagkatapos, ang ikalima at ikawalo ay pupunta sa kanilang magkahiwalay na paraan. Dahil basang-basa ang kanyang damit, lumuhod si Iris sa tabi ng fountain at naalala ang paglaki ng isang kapatid na babae sa tabi ni Hibana matagal na ang nakalipas. Napansin ni Shinra na may bumabagabag sa kanya at ginawa niya ang kanyang makakaya upang hikayatin ang kapatid na si Captain Obi na nagdaos ng isang pagpupulong kasama ang kanyang koponan at ibinunyag na ang ikawalo ay mag-iimbestiga sa ikalimang kumpanya, kahit na ito ay humantong sa kanila na magkasalungatan. Ipinaliwanag ni Hinawa ang sitwasyon at binaril si Shinra kapag nag-ambala siya sa gawain. Gamit ang kanyang kakayahan sa pag-aapoy bilang pangalawang henerasyon, kayang manipulahin ni Hinawa ang mga bala at ginawang hindi nakamamatay ang kanyang pagbaril sa pamamagitan ng pagpapahina ng palbura. Pagkatapos ng pagpupulong, pinag-usapan ni Shinra at Hinawa kung paano mahiwagang tumaas si Hibana sa roll-up captain gamit ang kanyang ilegal na pananaliksik. Idiniin ng tenyente na sina Shinra at Arthur ang magiging susi sa paparating na labanan. Samantala, sa Special Fire Force Combine, 5 Hibana ang nag-eksperimento at nasisiyahan sa pagpapahirap sa nakunan ng impyernong si Setsuo Miyamoto. Hindi pa rin mapalagay, nanalangin si Sister Iris sa Diyos ng Araw sa katedral habang pinag-iisipan ni Shinra ang pagkikita nila ni Hibana sa kama. Narinig siya ni Arthur, at pinag-usapan nila kung ano ang bumabagabag kay Iris. Nag-ambala sila ni Maki, na nagtanong kung saan nag-iisa si Iris. Tumungo si Sister Iris sa base ng ikalimang kumpanya at hiniling na makita si Hibana. Hindi nagtagal, sinaktan ni Hibana si Iris sa galit dahil sa pagmumungkahi na inabandona niya ang relihiyon sa kanyang madilim na pakikitungo. Sa Infernal Research, naniniwala si Hibana na mayroon lamang mga Diablo na naglalakad sa mundo, hindi mga Diyos,
at inamin niya na ganap niyang tinalikuran ang simbahan. Plano ni Hibana na gamitin si Iris para mag-reel sa ikawalong kumpanya para maalis niya ang mga ito bago sila magdulot ng banta. Ang salungatan sa pagitan ng dalawang kumpanya ay agad na sumabog habang sina Shinra at ang iba pa ay sumakay sa combine upang iligtas ang kanilang kasama. Nagtatanong si Maki kung dapat ba silang kumilos ng padalos-dalos, ngunit naniniwala si Hibana na ang ikalima ay hindi maaaring maghain ng opisyal na ulat kasama ang lahat ng kanilang malilim na pananaliksik. Inutusan ng tenyente ang dalawang baguhan na habulin si Iris habang sila ni Maki ang humahawak sa welcoming party. Ginagamit ni Hinawa ang kanyang mga pyrokinetic na bala para ibagsak ang mga sundalong bumbero na nagbabantay sa combine, na nag-aayos ng daan para makalusot ang mga lalaki. Si Arthur ay mabilis na nakaharap ng isang conehead scientist na nagpahusay kay Miyamoto at binigyan ng kakayahang mag-shoot ng puro putok ng apoy. Bagamat halos hindi nababahala, may lumilitaw tungkol kay Arthur. Ginagamit ni Toro Kishiri ang kanyang mga bula para maglunsad ng sorpresang pag-atake kay Hinawa at Maki sa pamamagitan ng paghinga ng nasusunog na gas sa zero-oxygen bubblegum. Lumilikha si Kishiri ng mga bula na sumasabog kapag nag-pop ang mga ito. Ang mga bula ay nagpapatunay na tremendously paputok. Gayunpaman, binigay ni Maki ang posisyon ng target at sapat na iyon para matalo siya ni Hinawa gamit ang ballistic at ricochet control. Kaagad pagkatapos ng kanilang tagumpay, ang tenyente at ang mangkukulam ay hinarap ng tatlo ng ikalimang anghel. Lumilitaw na si Conehead at Miyamoto ang may kapangyarihan sa kabalyero, ngunit nananatili siyang kumpiyansa. Nalaman ng prinsesa ang pag-atake at ipinag-utos ang pagkawasak ng ikawalong kumpanya upang hindi sila makahadlang sa kanyang pananaliksik. Si Arthur ay nalulula at nainsulto ni Miyamoto dahil sa pagiging sobrang kumpiyansa sa kabila ng pagiging mahina. Ang Night King ay tila walang kapangyarihan hanggang sa bigla niyang napagtanto na hawak niya ang kanyang espada gamit ang kanyang kaliwang kamay. Pagkatapos lumipat sa kanyang tamang kanang kamay, walang kahirap-hirap na pinatay ni Arthur si Miyamoto sa isang violet na flash. Namangha si Conehead sa lakas ng batang kabalyero habang pinatay si Miyamoto. Sa wakas, ipinadala ni Hinawa at Maki ang lahat ng tatlo ng Fifth Angel at natuklasan na mayroong higit sa tatlo sa kanila. Habang ang lahat ng kanyang mga kasama ay inaangkin ang tagumpay, sa wakas ay dumating si Shinra sa kastilyo ng prinsesa. Hinahanap ni Shinra ang inner sanctum ng Fifth Company Combine para kay Princess Hibana. Nag-aalala siya na baka hindi niya kayang harapin ang mahiwagang kakayahan nito. Hinarap ng tatlo ng Fifth Angel si Shinra, ngunit madali silang ipinadala ng Rookie Fire Soldier. Sinabi ni Hibana kay Iris na dumating ang kanyang mga kaalyado upang iligtas siya. Sinabihan siya ng prinsesa na ipagdasal ang kanyang mga kapanalig dahil nauuwi ang lahat sa apoy. Nasunog ang lahat ng babaeng madre na kinalakihan nila, ngunit nagkaroon ng mga kakayahan si Hibana. Naniniwala siyang nakatayo siya sa kanilang abo at makakamit niya ang kaligayahan sa ganitong paraan. Sinabi ni Iris na ang kanyang dating kapatid na babae ay hindi kailanman makakamit ang kaligayahan sa ganitong paraan, ngunit si Hibana ay nagpaputok ng apoy. Dumating si Shinra, na sinasabing narito ang isang bayani upang iligtas si Sister Iris. Sinabihan siya ni Iris na tumakbo, ngunit tumayo si Shinra sa kapitan. Tinawag siya ni Hibana na gravel at ginagamit ang kanyang kakayahang mag-apoy upang hindi siya paganahin. Bumagsak si Shinra dahil sa pagkahilo at inihakbang ng prinsesa ang kanyang paa sa ulo nito. Hit syncope. Ang kakayahan ni Hibana ay bumabalot sa kanyang mga kaaway sa isang espesyal na init na pumipigil sa pagdaloy ng dugo sa utak ng kanyang target. Tumayo si Shinra at sinabing ang pagkahilo ay nasa kanyang ulo. Tinawag ni Hibana na delusional ang bayani at nagulat siya na kaya niyang tumayo. Tinawag niya ang kanyang mga pulang mainit na bulaklak na gawa sa apoy at nagpas siyang sirain siya sa kabila ng kanyang kakayahang lumaban. Pinaalalahanan siya ni Shinra na siya ay isang bayani at pinaandar ang kanyang apoy, na sinasabing ang babae ay nagkakamali na siya ang mananalo. Sa unang bahagi ng scuffle, lumilitaw na si Shinra ay pasuray-suray at hindi man lang makakalipad ng maayos. Ipinatawag ng prinsesa ang kanyang ligtas na puno at hiniling sina Iris at Shinra na umami na walang tunay na mga Diyos o bayani sa mundong ito. Ipinaalala ni Iris kay Hibana na magkasama silang nanalangin sa convent noong bata pa sila. Bilang tugon, naalala ni Hibana ang lahat maliban sa kanilang dalawa na namatay sa apoy na sumunog sa simbahan. Tumayo muli si Shinra at sinabing si Hibana ay biktima ng apoy, katulad niya. Sinubukan ng prinsesa na sunugin siya ng buhay gamit ang Sakura Blizzard at hiniling na yumuko siya sa kanya. Kahit papaano, nilalabanan niya ang init at pinipigilan ang sarili sa pagbagsak. Sinabi ni Shinra na kailangan niyang talunin siya para sa kanyang kapakanan at maging isang bayani. Tumanggi siyang maniwala na may mga bayani sa mundong ito, at sinabi ni Shinra na iyon mismo ang dahilan kung bakit dapat siyang maging bayani.
Nagulat si Hibana sa kanyang mga salita, at ang magiging bayani ay natamaan ng malakas na suntok sa kapitan. Noong nakaraan, masaya sina Iris at Hibana sa paglaki. Gayunpaman, pagkatapos ng insidente na kumitil sa buhay ng kanilang mga kaibigan, inihagis niya ang kanyang sarili sa kalungkutan. Siya ay umalis sa simbahan at nagpasya na kumilos bilang isang jablo ng apoy kung nais ni Hibana na malaman kung ano ang maaari niyang malaman tungkol sa Infernals upang palakasin ang kanyang ranggo sa lipunan. Nagising si Hibana at nakitang pinoprotektahan siya ni Shinra at Iris mula sa puno ng Sekira. Sinabi ni Iris na lagi niyang tinitingala si Hibana, ngunit sinasabi ng prinsesa na sinusuportahan lamang siya ng mga apoy. Naniniwala siyang wala na siya ngayong nawala siya. Ngunit sinabi ni Shinra na may bayani siya sa tabi niya. Tinanong niya kung bakit siya dapat obligado, ngunit pinaalalahanan siya ni Shinra na hindi kailangan ng mga bayani ng dahilan para iligtas ang iba. Si Hibana at Iris ay lumilitaw na bumubuo, at ipinakita pa sa kanya ng prinsesa ang mga bulaklak mula sa kanilang pagkabata. Pagkatapos ng paghahanda, nalaman ni Kapitan Obi na tapos na ang labanan. Ang unang kumpanya, na pinamumunuan ni Leonard Burns, ay naghahanda para sa magkasanib na pagsasanay kasama ang ikawalong kapitan. Mukhang alam na alam ni Burns na ang 8th Row Regiment ay gumagawa ng kanilang hakbang upang imbestigahan sila. Ang ikawalo ay nagdaraos ng isang informal na partido para sa ilang iba pang kumpanya para sa pagsasanay. Pagkatapos, tinalakay ni Obi at Hibana ang mga plano ni Obi na kikilan ang katotohanan tungkol sa pagkasunog ng tao. Ipinaliwanag niya na maaaring hindi niya maintindihan ang kanyang pananaliksik at na siya ay nagbago ng puso dahil kay Shinra. Inihayag din ni Hibana na mayroong isang tao na nagdudulot ng pagkasunog ng tao. Nagpasya silang magtulungan upang mabigyan ng hustisya ang mga nagdudulot ng mga sunog na ito. Ang lahat ng mga infernal na nasubok na naiiba sa iba ay lahat ay mula sa distrito ng Shinjuku sa ilalim ng jurisdiction ng unang kumpanya. Sa isang pagpupulong kasama ang kanyang mga subordinate, inihayag ni Obay ang kanyang plano na pasukin ang unang distrito sa ilalim ng COVID ng Rookie Reassignment Training System. Inutusan sina Shinra at Arthur na magtago sa una at alamin kung ano ang magagawa nila tungkol sa mga taong artificial na lumilikha ng mga impyerno. Ginagabayan sila ni Maki sa Holy Soul Obelisk, ang magarbong base ng First Company. Sina Takeru Noto mula sa 2nd at Toro Kishihiri mula sa 5th ay sumali sa kanila bilang camouflage para sa operasyon. Binati sila ni Kerem Flam sa loob at sinaway sila, ngunit tinanggap lamang ito ni Shinra bilang kalabisan na pananalita. Pinangunahan sila ni Kerem sa labas upang makipagkita kay Captain Burns at ang iba pa sa una sa Grand Cathedral. Nasa sabik si Shinra na makilala si Captain Burns, sabik na malaman ang anumang nalalaman niya tungkol sa sunog mula 12 taon na ang nakakaraan. Ipinakilala ni Maki ang mga bagong recruit kay Captain Burns. Tatlong tinyente, sina Foyan Lei, Kerem Flam at Reka Hashimiya. Bigla silang hinahamon ni Shinra sa isang sparring match upang masuri ang kanilang mga kakayahan. Sinabi ni Reka na hindi iyon kakailanganin, ngunit nagpasya si Burns na sumama dito. Nang marinig ang tungkol sa pakikipag-sparring ni Shinra sa captain, nagmamadaling pumunta si Maki sa practice grounds. Nagpasya si Burns na magsimula sa pinakamababang numero ng kumpanya, ngunit masyadong nahihiya si Takeru na gustong lumahok. Nakipagsapalaran pa rin siya kay Reka, kung saan tinawag siya ng huli na Juggernaut. Hindi gustong gamitin ni Takeru ang kanyang apoy, ngunit kinausap siya ni Reka na makipaglaban. Iniiwasan ni Reka ang lahat ng mga missile ng Juggernaut's fire, at napilitan si Kerem na patayin ang mga ito gamit ang thermoacoustic kulang. Tumanggi si Toro na sumunod, kaya nagpasya si Captain Burns na harapin pareho sina Shinra at Arthur ng sabay-sabay. Unang umatake si Arthur, ngunit ang kanyang Excalibur ay naharang ng isang kamay at naulipol sa isang iglap. Si Shinra ay nagpapatuloy sa open saba at sinubukang i-pressure ang kanyang nagninangas na mga paa, ngunit ang kapitan ay nasa ibang liga ng lakas. Tinanong ni Burns kung bakit gustong maging bayani ni Shinra, at matapos marinig ang kanyang sagot, walang kahirap-hirap na natalo siya. Kasunod ng labanan, opisyal na tinatanggap ni Captain Burns ang lahat ng mga bagong trainee. Si Shinra ay nasiraan ng loob dahil sa pagkatalo, ngunit inamin ni Kerem na parehong mahusay ang ginawa ng mga rookies at siya na ang bahala sa kanila. Isa sa mga miyembro ng First Company ay isang traidor. Sa gitna ng malaking ambon, ang isa sa mga tenyente na nangungupahan ay gumagamit ng walang markang telephone booth at sinasabing ang infernalization ay uusad ng walang sagabal. Ipinahayag din niya na nakikipag-usap siya sa ebanghelista. Nagkita sina Captain Obi at Hibana upang ibahagi ang kanyang mga tala sa pananaliksik. Ibinunyag ni Hibana na ang mga insekto ay ginagamit upang tumusok sa kaibuturan ng Inflicted Infernal mula sa labas, na iiba sa kusang pagkasunog ng tao.
5 araw mula noong sumali sa una, nagising si Shinra at ipinaalala sa kanyang sarili na mayroon silang 1 buwan upang maghanap ng impormasyon tungkol sa mga impyerno. Bumisita sa kanila si Lieutenant Hinawa, na tila ginagawa niya araw-araw. Pinag-uusapan ni Hinawa at Hibana ang mapayapang kapaligiran sa kumpanyang ito na parang wala silang itinatago. Hindi tulad ng Fifth, ang mga artificial na infernal ay lumilitaw sa mga saradong lugar ng apoy kung saan ang mga fire soldier lang ang makakakuha ng access. Ito ay humantong kay Hibana upang tapusin na anuman ang mangyari, may mataas na posibilidad na ang una ay nasa likod nito. Sa tanghalian, nakipag-usap si Takero kina Shinra, Arthur, at Toro tungkol sa kung bakit sila sumali sa fire soldiers. Nag-ambala sila ni Maki nang biglang tumunog ang mga alarma sa sunog. Sila ay naghiwalay at pumunta sa kanilang mga itinalagang tenyente. Ang lahat ay nagpupulong sa site at mabilis na kumilos upang in-neutralize ang maraming naiulat na mga insidente ng Infernals. Inutusan ni Kerem sina Shinra at Arthur na manatili sa standby, ngunit nakita ni Shinra ang isang infernal na hitsura. Napansin niya ang isang sibilyan na biglang naging infernal ng ibang tao. Tiwala sa kanyang nagawa, hinabol ni Shinra ang salarin, at natagpuan lamang sina Reka at Kerem sa dulo ng eskinita. Si Shinra ay nananatiling tago at pinipigilan si Arthur sa pagtakbo ng kanyang bibig. Lumilitaw si Maki at kinumpirma na naharap ang infernal. Inutusan ni Kerem ang lahat na umalis, at ang mga rookie ay muling nagsama-sama sa kanilang silid. Alam ni Arthur na ang mga tenyente ang nasa likod nito, ngunit sinabi ni Shinra na hindi pa nila alam kung sino ang friend from foe. Inihayag ni Shinra na nakita niya ang isang fire soldier na nag-internalize ng isang sibilyan sa pamamagitan ng pagpindot sa isang insekto sa isang bote sa kanilang likod. Sinimulan nila sa pamamagitan ng pagsisiyasat sa silid ni Kerem. Pagkatapos sabihin sa Juggernaut na panatilihin silang abala, pumasok si Arthur sa silid gamit ang mini Excalibur at pumasok sa isa sa mga istante ni Kerem sa parehong paraan. Sa loob, nakita nila ang isa sa mga infernal na insekto at napagpasyahan na si Kerem ang kanilang salarin. Biglang sumulpot si Kerem at sinabing kusa siyang nag-iwan ng insekto doon. Nagpasya siyang subukan ang mga ito dahil sa kanilang pag-uugali sa eskinita at napagpasyahan na ang ika-8 ay sinisiyasat din ang mga insekto. Inaasahan ni Kerem na si Reka ang nasa likod ng mga pangyayaring ito. Mayroong isang insidente 2 buwan bago ang kung saan ang isang grupo ng mga bata ay nasunog sa isang hindi natural na insidente, na nagpapaalala kay Shinra ng kanyang nakaraan at pati na rin kay Hibana. Doon natagpuan ni Kerem ang insektong iyon. Naguguluhan siya na ang kaibigan niya ay napunta sa ganoong kasamaan. Samantala, manipulahin ni Reka si Maki upang tipunin ang isang grupo ng mga bata sa isang liblib na lugar. Sinasabi niya na nakahanap siya ng isang sagradong panalangin na pipigil sa kanilang lahat na maging mga infernal. Sinigurado niyang inilihim nila ang pagpupulong na ito at hiniling niya kay Tamaki na lumabas para mapag-isa siya para sa panalangin. Nais ni Tamaki na manatili para sa panalangin, at niyakap niya siya bilang pagpapahalaga, o kaya ito ay lumilitaw. Gayunpaman, niyakap siya ni Rekabar hanggang sa mawalan siya ng malay. Sa takot, sinubukan ng ina ng mga bata na ilayo sila, ngunit ginawa siyang infernal muna ni Reka, bago sirain ang kanyang core. Sa katedral, sina Shinra at Arthur ay sumama kay Kerem sa kanyang misyon na hanapin si Reka, sa kabila ng kanyang utos na manatili sila. Samantala, pinahihirapan ni Reka ang mga natakot na bata at nagising si Tamaki. Napagtanto ni Tamaki na si Reka ay lumilikha ng infernals, at inabuso niya siya. Sumigaw siya na hindi siya susuko, kahit gaano pa karaming mga anak ang dapat niyang isakripisyo upang makalikha ng mga infernal para sa ebanghelista. Inutusan siya ni Reka na manahimik at sinipa siya sa lupa. Gusto niyang gumawa ng pilot light at gawing infernal ang isa sa mga bata, dahilan para madetect ito ni Shinra habang lumilipad siya sa kalangitan. Habang nasusunog si Tak, inutusan siya ni Reka na utusan ang apoy at mukhang nakaligtas ang bata sa insidente. Sinabi ni Reka na tugma siya sa pilot light at sinusubukang lumipat sa iba pang mga bata. Nakiusap si Tamaki sa kanya na huminto at gamitin ang kanyang apoy bilang hudyat ng apoy. Tinalo ni Reka si Tamaki, ipinagkanulo ang imahe nito sa kanya. Naalala ng batang babae ang kanyang paghanga sa sigasig ni Reka sa isang nakaraang misyon. Gayunpaman, sa kasalukuyan ang tenyente na iginagalang niya ng husto ay sinusubukang patayin siya at gawing infernal ang mga bata. Dumating si Shinra upang iligtas ang araw, tinadyakan ng mukha ni Reka sa lupa gamit ang kanyang nasusunog na paa. Lumingon si Shinra kay Maki at tinanong kung okay lang siya, ngunit umiiyak lang siya bilang tugon. Nakabawi si Reka at hiniling na huwag makialam si Shinra. Hinampas niya ang rookie gamit ang kanyang starfist jab at nakipag-away sila. Napansin ni Reka na ang kanyang insekto ay naakit lamang sa apoy ni Shinra.
Sinabi niya na si Shinra ay may walang dungis na apoy na Adula Burst. Binabago ni Reka ang mga bata bilang mga infernal para makahanap ng taong tugma sa pagsabog ng Adola. Napagtanto ni Shinra na ang mga sakripisyong ito ay nakaapekto sa kanyang buhay at kay Hibana. Sinubukan ni Reka na ipakita ang kanyang mas kahangahangang firepower at sinunog ang mga damit ni Maki. Maaaring ipagtanggol ni Shinra ang kanyang sarili at naniniwala na ang kanyang kakayahan sa pag-aapoy ay tungkol sa kahit na sa kanyang mga kalaban, naniniwala si Shinra na maaari siyang manalo sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang kadaliang kumilos sa lugar na kanyang tinalo ni Reka. Sa pamamagitan ng pagdadala sa kanilang labanan sa langit, nagawang malampasan ni Shinra si Reka at talunin siya ng isang tiyak na sipa ng palakol na nagtutulak sa mukha ng traidor pabalik sa semento. Tinitiyak ni Tamaki na ligtas ang mga bata, habang si Reka ay natalo. Naubos na ni Shinra ang kanyang sarili at hiniling kay Reka na isuko ang kanyang sarili ng walang anumang pagtutol. Tumanggi siyang payagan ang mga katugmang bata na makatakas at sinasabing gagawin niya ang lahat para sa ebanghelista. Hinihiling ni Shinra na malaman kung ano ang hinahangad ni Reka, ngunit naniniwala ang baliw na traidor na dapat nilang gawing apoy ang lahat ng tao upang maibalik ang sangkatauhan sa Great Flame at gawing pangalawang araw ang mundo. Bago makatakas si Tamaki na may pagkakataong mga bata, naghanda si Reka na pigilan sila para ma-brainwash niya sila para maglingkod sa ebanghelista. Sa kabila ng labis na paggamit ng kanyang apoy, sinubukan ni Reka na lipulin ang lahat doon. Gayunpaman, dumating si Kerem at ganap siyang pinalamig gamit ang kanyang kapangyarihan. Dumating din si Foy and Lei, at pinag-uusapan nila ang posibilidad ng isang makapangyarihang organisasyon ang nasa likod nito. Biglang natusok si Reka ng nagninangas na palaso, na ikinamatay niya. Dalawang mandirigma na nakasuot ng puting damit ay bumubulusok mula sa isang rooftop sa di kalayuan. Sinusubukan nilang alisin ang natitirang mga sundalo ng bombero at kahit nabarilin ang mga braso ni Foyen. Naglagay si Shinra ng smokescreen at nakita ang kalaban mula sa isang bintana. Minamarkahan ni Tamaki ang mga target gamit ang kanyang apoy at pinalamig ito ni Kerem upang harangan ang kanilang paningin. Nang mapagtanto na sila ay nakita, ang mahiwagang puting robe ay umatras. Ang lahat ay muling nagsama-sama at ginamit ni Kerem ang kanyang robe upang takpan ang nahayag na katawan ni Tamaki. Sinabi niya sa kanya na maging mas handa upang maiwasan ang mga casualty ng mga bata. Naniniwala si Kerem na si Reka ay hindi palaging isang masamang tao at gustong malaman kung sino ang gumawa sa kanya sa ganito. Naniniwala si Shinra na ang kanyang kapatid ay kinuha ng ebanghelista at pinagsamantalahan para sa kanyang mga kakayahan. Sina Shinra at Kerem ay sumang-ayon na magtulungan upang masundan ang ebanghelista. Ang emperador ay nanawagan para sa isang pagpupulong sa pagitan ng lahat ng mga kapitan mula sa bawat kumpanya ng Fire Force. Muli, si Hibana ay nasa ikawalo, binibiro si Shinra at iniinis si Obi. Ang opisina ay medyo masigla sa pagdaragdag din ni Tamaki. Sina Shinra at Tamaki ay sumama kina Lieutenant Hinawa, Captain Hibana at Captain Obi sa kanilang pagpunta sa komperensya. Ang mga kapitan ay hindi pa nagkikita noong panahon ni Obi, at nangangahulugan ito na ang paksa ng talakayan ay napakahalaga. Kailangan nila ang intel ni Shinra sa White Clad Organization at sa Evangelist. Ang pagpupulong ay upang malaman kung paano haharapin ang Evangelista, ang White Clad at ang Man-Made Infernals. Sa kanilang pagpunta sa Central, nadaanan nila ang Amaterasu Power Plant na nagpapagana sa buong Tokyo Empire. Binati sila ni Kerem sa pintuan at sinabi kay Obi na gusto niyang makipagtulungan sa ikawalo upang malaman ang katotohanan tungkol kay Reka. Ang lahat ay pumasok sa loob, habang si Dr. Giovanni ay nakatago sa mga anino at nagtatanong kung saan tunay na nagsisinungaling ang kanyang mga katapatan. Ang lahat ng mga kapitan ay naruroon sa loob para sa pagpupulong, kabilang ang palaging mailap na si Benem Aro Shinman mula sa ikapito, na kilala bilang ang pinakamalakas na sundalo ng apoy sa lahat. Ang emperador ay pumasok sa silid at ang lahat ay nakatiklop ng kanilang mga kamay sa panalangin, maliban sa ikapito. Nagsimula ang emergency conference at inutusan ng emperador ang bawat kumpanya na ibagsak ang ebanghelista. Si Benem Aro ay lalong naging walang galang at ang pangalawang kapitan ay humingi ng tawad bilang isang proto-nasyonalista. Sinabi ni Benem Aro na kikilos ang ikapito sa anumang gusto nila at umalis. Matapos tumanggi na manumpa ng katapatan sa imperyo o sa dakilang Sol. Ang emperador ay patuloy na nagpapaliwanag ng kanilang plano na pabagsakin ang ebanghelista, at si Joker ay nakikinig mula sa labas. Kinausap ng emperador si Shinra at sinabi sa kanya kung paano sumabog ang Adola na kanyang tinataglay. Ang pagsabog ng Adola ay isang purong apoy, at ayon kay Dr. Giovanni, sinusubukan ng ebanghelista na makakuha ng maraming pagsabog ng Adola.
Iminumungkahi ni Dr. Giovanni na panatilihin nilang ligtas na nakalock si Shinra, ngunit sina Hibana at Obi ang responsable para sa kanyang kaligtasan. Pagkatapos ng pulong, bumalik si Obi sa ikawalo, ngunit pumunta si Shinra upang makita si Amaterasu ng mag-isa. Hinarap siya ni Joker sa planta ng kuryente at muling nagkita ang dalawa. Sinabi ni Joker kay Shinra na ang Adola Burst ang sagradong apoy ng mundong ito at sinasabing ayaw niyang lumaban. Sinabi ng misteryosong lalaki na gusto niyang gantimpalaan si Shinra sa paglapit sa katotohanan. Inihayag niya na si Shoku Sakabi ang commander ng Knights of the Ashen Forest Flame, na naglilingkod sa ilalim ng Ebanghelista. Bago pa makapagtanong si Shinra, biglang nawala si Joker. Bumalik si Shinra sa 8th Headquarters at inutusan ni Hinawa ang lahat na basahin ang daan-daang mga dokumento na may impormasyon tungkol sa organisasyon ng Evangelist at Whiteclad. Ang katangahan ni Arthur ay nagiging sanhi ng kanyang utak sa sobrang pagbabasa. Pinipilit ni Shinra na tanggapin ang balita. Nang gabing iyon, nagpapahinga sila para sa hapunan. Sina Shinra at Hinawa ay magkasamang nagluluto, at ipinaalala sa kanya ng tenyente na palagi niya itong nakakausap tungkol sa anumang bagay. Habang magkasamang maghapunan, sinabi ni Shinra sa lahat ang katotohanan tungkol sa pakikipagkita niya kay Joker at sa kanyang kapatid na si Sho. Sa kanyang tuwa, nagpasya silang lahat na suportahan ang kanyang desisyon na sundan ng Ebanghelista at iligtas si Sho. Samantala, nagkita ang Knights of the Ashen Flame at si Shokung Kusakabe ay bumukas ng isang pamilyar na ngiti. Ang ikawalong kumpanya ay nagtitipon upang talakayin ang mga ulat na natagpuan na maaaring konektado sa organisasyon ng Whiteclad. Ang partikular na ulat na ito ay may kinalaman sa unang sunog na iniulat ng ikawalo. Bago pa man sumali sina Maki at Iris, hiniling ni Obi kay Lieutenant Hinawa na ipaliwanag ang pinagmulan ng Special Fire Force Company 8 noong Solar Year 109. Si Takeshi ay miyembro ng Tokyo Imperial Armed Forces na nakatalaga sa base ng Yokota. Magkaibigan si Hinawa kina Maki at Tojo noon. Hindi siya naniniwala sa potensyal ni Maki dahil anak ito ni General Oz. Sinubukan siya ni Tojo na gumaan at sinabi pa sa kanya na hindi siya kasing lamig ng iniisip niya. Sa kasamaang palad, noong gabing iyon, biglang nag-infernalize si Tojo. Hindi makayanan ang kalungkutan ng pagpatay sa kanyang kaibigan, pinili ni Hinawa na huwag barilin si Tojo bago siya maging isang ganap na infernal. Kinabukasan, natanggap ni Hinawa ang bautisadong baril ni Tojo at naglakbay sa Tokyo, na nangyari sa isang pinangyarihan ng sunog. Noong panahong iyon, si Obi ay isang bombero pa rin na hindi sumasang-ayon sa karamihan ng mga paraan ng mga sundalo ng bombero sa pagharap sa mga infernal. Ang mga miyembro ng pangatlong kumpanya ay walang reklamong passion para sa buhay at nagpasya na unahin ang infernals batay sa mga puntos. Pinapanood ni Hinawa habang sinusubukang aliwin ni Obi ang pamilya ng mga biktima at nangakong ipagpapahinga ang kanyang asawa. Hinarap siya ni Hinawa at nagpakilala. Isang bombero at isang sundalo ang sumuway sa mga patakaran ng Fire Force at nagpas siyang magtulungan upang talunin ang infernal. Ibinahagi ni Hinawa na hindi siya tagasunod ni Soulfall, ngunit hindi niya mabaril ang kanyang infernalized na kaibigan gamit ang isang hindi bautisadong baril. Nahanap ni Obi ang infernal at tumugon na hindi ito tungkol sa Great Soul. Mahalagang pangalagaan ang namamatay. Ang mga infernal na pagbibinyag at mga panalangin ay nakakatulong na gumaan ang kanilang mga kaluluwa. Sinabi ni Obi kay Hinawa na siya ay isang mabait na tao at ipinadala ng sarhento ang infernal pagkatapos ng panalangin. Pagkatapos, nagpasya silang dalawa na magtatag ng sarili nilang kumpanya ng espesyal na lakas ng sunog na nilalayong subaybayan ang sikreto sa likod ng infernals at kusang pagkasunog ng tao. Pagkalipas ng 2 taon, nakatanggap sila ng pahintulot na simulan ang kanilang kumpanya at mag-set up ng base sa rundown na katedral para sa kanilang unang recruit. Dinala ni Hinawa si Maki sa kulungan. Bumalik sa kasalukuyang araw, nambobola si Maki sa kwento. Ipinaalala ni Obi na ang paniniwala ng ikawalo ay pareho pa rin hanggang ngayon. Sa unang eksena ng sunog noong ikawalo, ang biktima ay isang infernal na nakasuot ng lahat ng puti. Ibinaba sila ng walang insidente, ngunit maraming kakaibang salik ang nakapalibot sa insidenteng iyon. Ang negosyo kung saan ito nangyari ay gumagana pa rin at matatagpuan sa Asakusa, ang teritoryo ng ikapitong kumpanya. Sa Asakusa, naglalakad si Venom Arrow sa mga lansangan. Siya ay sikat sa lugar at kilala sa pangalang Waka. Nakatanggap siya ng ilang matamis at atensyon, ngunit nananatiling malamig at malayo. Bumalik si Venom Arrow sa 7th base at ibinahagi ang mga suite sa kambal na sina Hanata at Hikage Conroe. Sinabi ni Sajimiya sa kanyang kapitan na plano ng 8th na imbestigahan ang kanilang jurisdiction. Sinabi ni Venom Arrow na huwag pansinin sila, ngunit ang ikawalo ay biglang dumating ng walang babala.
Sinabi ni Obi na sinusubukan niyang iwasan ang mga formalidad na kinasusuklaman ni Venom Arrow. Sinabi ni Venom Arrow na wala siyang pakialam sa Evangelist at sinabihan silang huwag guluhin ang kanyang kaerahan. Ni hindi siya naniniwala sa Empire o na ang mga tao ay lumilikha ng Infernals sa kabila ng mga salita ni Shinra. Sinabi ni Shinra kay Venom Arrow na wala siyang ginagawa sa kabila ng pagiging pinakamakapangyarihang Haikshi. Bago lumaki ang mga bagay sa pagitan nila, pinatunog ni Asakusa ang kanilang bersyon ng alarma sa sunog. Nalaman ni Venom Arrow ang hitsura ng Infernal at sinabi sa ika-8 na umalis bago siya bumalik. Sa kasamaang palad, ang isa sa kanilang mga mamamayan ay naging isang Infernal. Nagrally ang 7th Division sa likod ni Venom Arrow at nagsimula na ang kanilang festival. Gumagamit sila ng motoy na pinag-apoy ni Venom Arrow at sinunog sa Infernal, na sinisira ang ilang mga tahanan sa proseso. Inihayag na si Waka ay isang tambalang sundalo na may kakayahang gumamit ng parehong mga kakayahan sa pangalawa at pangatlong henerasyon. Ang mga tao ng Asakusa ay maaaring muling itayo ang mga tahanan at lahat sila ay lubos na nagpapasalamat para kay Waka. Ang mga nawasak na tahanan ay winasak bilang alay upang ilayo ang salot. Ang mga tao ay patuloy na naghahanap ng isang lugar upang mamatay sa mundong ito, at gusto ng mga tao ng Asakusa na si Venom Arrow ang maglalagay sa kanila ng iba. Kilala siya bilang Demolition King ng Asakusa kasunod ng libing ni Kantaro. Samantala, napansin ng ika-8 ang kakaibang paraan ng pagluluksa ni Asakusa sa mga patay. Nagsagawa sila ng isang festival, at inutusan ni Venom Arrow ang kanyang mga tauhan na ayusin ang mga bahay na nawasak habang tinitirhan ang mga pansamantalang nawalan ng tirahan. Sina Shinra at Captain Obi ay sumang-ayon na dapat silang tumulong sa pag-aayos kung sakaling umaasa silang magpatuloy sa investigasyon. Ang bawat miyembro ng ika-8 ay nagpapatunay na kapakipakinabang sa pagkukumpuni ng giniba na lungsod. Samantala, napansin ng mga puting damit ang pagdating ng ika-8 sa Asakusa at inutusan sila ng ebanghelista na puksain kaagad ang investigasyon. Sa pagtatapos ng araw na trabaho, ginagamot ni Benimaru ang mga burns ni Noro, at dumating ang kambal kasama si Shinra. Inaaliw ni Shinra ang mga babae. Inamin ni Conroe na nagustuhan niya ang mga nasa 8th, kahit na nagmumungkahi na makipagtulungan sila sa kanila. Sinabi ni Venom Arrow na hindi siya pipiliin na mamuno sa iba, ngunit nagpasya na siya ay makikipagtulungan dahil hindi rin niya sila naaayawan. Nang maglaon, tinanong ni Shinra si Venom Arrow tungkol sa pagkasunog ng Tefloses ni Conroe. Hiniling ni Venom Arrow na makipagkita kay Obi, kaya dinala siya ni Shinra sa iba. Ang iba pang mga miyembro ng ika-8 ay sumasalamin sa kanilang pinabuting relasyon sa ika-7. Nanatili si Iris para tulungan ang 5th na pamahalaan ang jurisdiction ng 8th. Habang wala sila, pumunta si Venom Arrow upang makipagkita kay Kapitan Obi, ngunit narinig niyang nakikipag-usap siya kay Teniente Hinawa tungkol sa pagpapalit ni Kantaro bilang isang Infernal. Agad siyang umatake gamit ang kanyang apoy, kaya sinubukan siya ni Shinra na pakalmahin. Hindi naniniwala si Venom Arrow sa anumang sinasabi nila at nagpa siya na labanan ang buong ika-8 kumpanya. Gayunpaman, hindi alam ni Venom Arrow na ang mga puting damit ay aktwal na naglalarawan kay Obi at Hinawa upang linlaangin siya. Inihahanda ni Obi ang kanyang sarili upang labanan habang pinipigilan siya ng iba. Nagawa ni Venom Arrow na madaig silang lahat ng mag-isa, ngunit bumalik si Obi. Pagkatapos isuot ang kanyang sandata ng Fire Force, hinamon niya si Venom Arrow sa isang tunggalian, kapitan sa kapitan. Sa kabila ng walang sariling kapangyarihan sa apoy, lumaban si Obi laban kay Venom Arrow upang linisin ang kanyang pangalan. Nagagawa ni Obi na labanan ang karamihan sa mga pag-atake ni Venom Arrow, at kahit na napunta sa kanya ang isang solidong headbutt. Napagpasyahan ni Hinawa na kailangan nilang pigilan ang mga kapitan sa pakikipaglaban, at sinubukan ni Conroe, kaya pumasok. Nagawa niyang pakalmahin si Venom Arrow bago siya magpakawala ng isa pang pag-atake. Bumalik sila sa guardhouse, at natuklasan nila ang Obi na nagutos kay Shinra na kunin si Venom Arrow ay maaring hindi ang tunay. Umalis si Venom Arrow upang mag-imbestiga, at ibinahagi ni Conroe ang kwento kung paano siya nasunog. Bago sila sumali sa espesyal na lakas ng sunog, sina Conroe at Venom Arrow ay nakipaglaban sa makapangyarihang mga Infernal na sumunog sa isang buong lungsod. Nakaharap nila ang isang demonyong tulad ng Infernal, at itinulak ni Conroe si Venom Arrow mula sa kapahamakan upang iligtas siya. Sa kabila ng pag-abot sa kanyang pyrokinetic limit, hinarap ni Conroe ang Infernal ng mag-isa. Noong Solar Year 196, sa Asakusa, Tokyo, nakaligtas si Conroe sa pakikipaglaban sa demonyong Infernal. Natagpuan siya ni Venom Arrow na carbonized sa umaga ngunit buhay pa rin, kahit napagod na pagod. Nagtalo si Venom Arrow na dapat ay lumaban din siya, ngunit tumanggi si Conroe na mawala si Venom Arrow sa panahong tulad nito.
Sinabi ni Conroe kay Venom Arrow na siya ang magpoprotekta at mamumuno sa Asakusa. Kasunod ng insidente, dumating sa pinangyarihan ang Special Fire Force Company 4. Opisyal nilang pinapasok ang mga Haikshi ng Asakusa sa Special Fire Force bilang kumpanya 7. Ayaw ni Venom Arrow na gamitin ng imperyo, ngunit naniniwala si Conroe na dapat nilang gamitin ang kanilang mga mapagkukunan. Ito ang kwento ng pagkakatatag ng Company 7. Pagkalipas ng 2 taon ay ang kasalukuyang solar year. Ipinaliwanag ni Conroe na wala siyang pinagsisisihan at sinabi ni Shinra na gusto niyang maging bayani kaya walang kailangang isakripisyo. Mukhang may kaguluhan sa mga mamamayan ng Asakusa na may ilang tao na nag-aakusa sa isa't isa ng mga krimen na hindi nila naaalala. Mayroong ilang mga mahiwagang kaso ng maling pagkakakilanlan na pumukaw sa interes ni Venom Arrow. Nahanap ni Conroe at ng ikawalo na nagtatalo sina Hanata at Hikage. Kung sino man ang totoo, pinaluhod ni Arthur si Hikage sa mukha at ipinakita ang isang maliit na matandang lalaki na nagpapanggap sa kanya. Samantala, ginagamit ng isa sa White Clad ang kanyang kakayahang mag-apoy upang manipulahin ang mga daluyan ng dugo upang mabago ang mukha ng mga tao. Si Yona na artista ay hindi sinasadyang napatay ang isa sa mga tagasunod at napagalitan dahil dito. Ang White Clad ay handang gawing dagat ng apoy ang Asakusa. Sinusubukan ni Venom Arrow na imbestigahan ang lahat ng hindi pagkakaunawaan kapag ang ilang mga impyerno ay artificial na nilikha. Plano ng White Clad na maghanap ng katugmang tao o posibleng lumikha ng demonyo. Lahat habang nangangaso, hinahabol ang ikawalong kumpanya sa kalituhan. Habang ang 8 ay bumubuo ng isang plano upang tumugon sa mga sunog, sila ay pinaputok ng ilang apoy na arrow. Sinubukan ni Shinra na ituloy, ngunit ang mga arrow ay pinaputok mula sa iba't ibang lugar. Sinubukan ni Arthur na i-back up siya habang sabay nilang hinahabol ang sniper. Inusisa ni Conroe at Hanata ang lalaki at hiniling si Hikage. Ang lalaki ay hindi nagsasalita at siya ay infernalize ang kanyang sarili bago mamatay. Ang mga tao ng Asakusa ay hindi nakikinig sa ikawalo at nagpasya si Conroe na i-ring ang emergency bell. Nagpupumilit si Venom Arrow na pangunahan ang mga tao at hindi sigurado kung paano magpapatuloy. Hinanap ni Shinra ang sniper at nakatagpo ang 2 puting clad, inalalayan siya ni Arthur at nakipag-away sila sa dalawa. Gayunpaman, ang kanilang mahinang pagtutulungan ng magkakasama ay naglalagay sa kanila sa isang dihado. Kapag nakarating na sila sa mga katulad na pahina at nag-strategize, nalulula nila ang puting damit at pinipilit na umatras sa arrow. Desperado sa counterattack, ang lalaking naka-hoodie ay kumakain ng infernal insect. Inilagay ni Venom Arrow ang isang impyerno upang magpahinga at tinawag ang isa sa kanyang nagninangas na apoy. Ipinagtanggol pa rin ni Benny si Conroe bilang pinuno, kung saan itinanim ni Conroe ang kanyang pananampalataya kay Benny na mamuno sa panahong ito. Walang pag-alinlangan itong tinanggap ni Benny, ipinahayag sa mga tao na ang mga ito ay mga tagalabas sa kanilang gitna, na nagpapanggap bilang sila ay nagkakalat ng kalituhan at kawalan ng tiwala. Ipinahayag niya na hindi mahalaga at hinihimok ang lahat na labanan ng isa't isa, dahil ang mga tagalabas ay hindi makakakuha ng pinakamahusay sa kanila. Samantala, sina Shinra at Arthur ay nahaharap sa puting nakasuot na mamamana at sa kanyang tagapagtanggol na naging isang impyerno na may mga sungay, isang demonyo. Nakita ni Benny ang demonyo mula sa malayo, natukoy na ito ang kanyang kalaban. Eksakto ang hitsura ng demonyo, eksaktong katulad ng impyerno na sumira sa tahanan ng pagkabata ni Shinra. At naranasan niya ang tinutukoy ng mamamana bilang isang link ng Edola. Natagpuan si Hika na binubugbog ang puting damit na nangako ng candy kapalit ng kanyang kimono. Sumama si Hina sa kanyang kambal, ipinaalam sa kanya na sinubukan ng isang matandang lalaki na magpanggap bilang kanya. Pinagpatuloy nilang binugbog ang mga lalaki. Dinala ni Benny ang demonyo sa langit, at nasaksihan ni Conroe na ang mamamana ay naghahanda ng pagbaril kay Benny. Sinubukan ni Conroe na gamitin ang kanyang apoy, ngunit dahil sa kanyang kondisyon, hindi niya nagawang tulungan si Benny. Tinawag niya si Shinra upang iligtas si Benny, na ang mga instinct ay sumipa kaagad pagkatapos ng pag-iyak. Mabilis niyang inabot ang palaso, na sinasabi sa kanyang sarili na ang kanyang apoy ang siyang mag-iingat sa sangkatauhan sa halip na sirain ito, at sinisipa ang palaso sa daan. Inihambing ng mamamana ang link ng atolye ni Shinra sa Evangelista. Ang commander ng puting clad. Gumagamit si Benny ng isang galaw na pagmamayari ni Conroe, ang Crimson Moon, upang lipulin ang demonyo. Nag-freefall si Benny hanggang sa mahuli siya ni Shinra. Ang mga miyembro ng 7th ay masayang ibinalita kay Conroe na ang apoy at impyerno ay napatay na. Sinabi ni Conroe na dapat nilang pasalamatan ang ikawalong partikular na Shinra. Sina Yona at Arrow Knights ng Ashen Flame Debrief ay nagpapakita ng Kasyuk Cave kay Shinra. Ipinaalam nila sa kanya na si Haren ay naging martir.
Napansin ni Ero na ang link ng Adole ni Shinra ay konektado sa demonyo. Sinasabi ni Sho na gusto niya ang Hidatala link sa anumang halaga. Sinabi ni Sho na sa susunod ay pupunta siya. Samantala, nakikitungo si Obi sa mga forensic scientist na si Victor Lick. Siya ay itinalaga sa kulang na forensic team ng Kumpanya 8. May koneksyon si Lick kay Joker. Ang mga bagay ay nagsisimula sa isang mabatong simula. Kapag nabigo siyang sumaludaw gamit ang wastong kamay, hinawakan ni Lick ang mga paa ni Shinra, umaasang mahawakan ang mga paa na gumagawa ng link ng Atala. Nangunguna sa kanyang klase, pinangunahan ni Victor Lick ang Applied Pyrokinesiology Lab sa Hajime Heavy Industries. Hindi humble si Victor. Sa pag-amin sa sarili niyang kinang, tinanong ni Prinsesa Hibana kung bakit siya nasa Kumpanya 8. Nagmakaawa si Victor na payagan siyang sumama sa kanila. Tsaka wala pang engineer ang Company 8. Pero may idea sila kung sino ang dapat nilang i-recruit. Vulcan Joseph. Mahirap siyang mag-recruit sa ngayon. Isang Diyos ng apoy at forge, si Vulcan ay napakahusay. Siya ay may galit kay Hajime at sa espesyal na puwersa ng apoy para sa kanilang samahan. Gayunpaman, sigurado si Obi na mapapasama siya ni Shinra, Arthur at Iris. Sinabi niya sa kanila na magsuot ng damit sa kalye, ngunit huwag siyang linlangin. Sigurado si Hibana na ito ay pag-aaksaya ng oras ng lahat. Nakatira si Vulcan sa isang junkyard. Nang magpakilala sina Shinra at Arthur, binato sila ni Vulcan ng mga sodaken. Sinabi sa kanila ni Vulcan na hindi siya tutulong sa mga sundalong bombero. Gayunpaman, umayag ang kanyang apprentice na si Yon na makinig sa kanilang pitch. Dahil sa kanyang paghamak kay Hajime, ginagamit nila ang kanilang impluwensya para pigilan ang kanyang mga supplier. Sinabi ni Yon na may mas malalim na dahilan para sa kanyang pagkamuhi. Gayunpaman, bago niya masabi sa kanila, tiniyak ni Shinra ang pagkakaiba ng Kumpanya 8. Pinapapasok sila ni Yo sa bahay ni Vulcan. Doon, nakilala nila si Lisa at nasaksihan ang pagkilos ni Vulcan. Siya swings kanyang wrenches tulad ng drumsticks, beating sa kanyang makina. Pagkatapos ay sinipa niya ito sa isang pader. Ipinaliwanag ni Vulcan na kung ang isang makina ay madaling masira, hindi ito naiiba sa isang may sira na unit. Pagkatapos ng ilang hijinks habang napagtanto niyang nasa loob sina Shinra, Arthur at Iris, dumating ang isang panauhin sa labas ni Vulcan at nagkita ang ikatlong kapitan ng kumpanya, si Giovanni. Itinigil ni Giovanni ang linya ng supply para pilitin si Vulcan na sumama sa kanila. Inakusahan ni Vulcan si Giovanni ng pagpatay sa kanyang ama at lolo. Tinutuya ni Giovanni si Vulcan. Ang pangarap ni Vulcan na si Shinra ay nag-aalok ng tulong ng Kumpanya 8. Sinimula ni Iris ang random na pagpindot sa mga pindutan. Ang kawalan ng kakayahan ni Shinra, Arthur at Iris ay may kaakit-akit na epekto kay Vulcan. Nag-aalok siya upang ipakita sa kanila ang isang bagay upang maging sulit ang kanilang paglalakbay. Ipinakita niya sa kanila ang isang makina na nagpapalabas ng mga larawan ng mga nilalang sa dagat sa karagatan, mga elepante at mga ibon. Pangarap ni Vulcan na buhayin ang mga patay na ngayong hayop. Gayunpaman, wala siyang teknolohiya para gawin ito. Nalaman namin na si Lisa ay nawalan ng kanyang mga magulang sa isang infernal na walang tirahan. Pinapasok siya ni Vulcan. Ipinaalam niya sa kanila na ang ama at lolo ni Vulcan ay parehong naging impyerno ng sabay. Gayunpaman, hindi siya naniniwala na ito ay random. Sa tingin niya ay may kinalaman si Giovanni dito. Dating apprentice ng mga Vulcan, si Giovanni ay nagtungo sa trabaho para kay Hajime. Ang pamilya ni Vulcan ay palaging may masamang relasyon kay Hajime. Habang papunta si Lisa sa loob ng link ng atolye ni Shinra, nararamdaman ni Giovanni ang intensyon na patayin si Vulcan. Nag-aalok si Vulcan ng soda sa libingan ng kanyang mga magulang, na sinasabi sa kanila kung gaano kahirap ang naging trabaho at kung paano siya nakahanap ng bagong pamilya. Ibinahagi niya kina Lisa at Yon na gusto niyang bumuo ng mga bono na hindi kailanman masira tulad ng ginawa ng kanyang lolo at ama. Pinag-usapan ni Shinra, Iris at Arthur kung ano ang tunay na layunin ni Giovanni at kung bakit ito mamamatay tao. Hinahanap ni Shinra kung nasaan si Giovanni habang si Arthur ay may tungkuling protektahan ang iba. Sinubukan ni Arthur na sabihin kay Vulcan ang tungkol dito, ngunit nahihirapan si Vulcan na paniwalaan na mayroon siyang parehong mga alalahanin tungkol kay Hajime. Bilang 8th Fire Force, pinutos sila ni Yo para ituro ang puting nakasuot na pagtitipon sa labas. Palihim na inatake ni Giovanni si Shinra gamit ang wire-controlled fists, na gustong dalhin si Shinra sa Evangelista dahil sa kanyang Atala Burst. Nakuryente ni Giovanni si Shinra mula sa itaas. Samantala, ipinaliwanag ni Arthur na hindi siya makakalaban kapag hindi siya nakakaramdam ng kabalyero. Nagsimulang mag-assemble ng gear si Vulcan para tulungan si Arthur.
Sa pamamagitan nito, naghahanda si Arthur na lumaban gamit ang isang balabal na espada at ang ulo ng asno na nakatali sa kanyang singit bilang kanyang kahalili. Ang kanyang espada ay mas malakas kaysa karaniwan at walang kahirap-hirap niyang inalis ang mga clone illusions ng mga puting clad upang ipakita na dalawa lang sila. Isang puting damit ang tumawag sa isang morning star at lumapit kay Arthur, na walang kahirap-hirap na iniiwas ang kanyang mga suntok. Ang puting damit na lumilikha ng mga clone na imahe ay lumilikha kay Arthur upang kutsain siya. Sinisira nila ang asno ni Arthur, na bumaba sa kapangyarihan ni Arthur ngunit bumangon muli upang ipaghiganti ang kanyang kahalili. Hinimok ni Vulcan sina Lisa at Yu na tumakas, ngunit tumanggi silang umalis nang wala siya. Inihayag ni Vulcan na itinayo ng kanyang mga ninuno si Amaterasu. Huling segundo, pinatay ni Lisa sina Vulcan at Yu, natumba silang dalawa. Pumasok si Giovanni na humihingi ng susi kay Amaterasu, binaril si Yu bilang taktika para makuha ang impormasyong gusto niya. Tila hindi alam ni Vulcan kung nasaan ang susi, na ikinagalit ni Giovanni hanggang sa sumigaw siya ng malakas at binugbog si Vulcan sa paraang robot. Sinisira niya ang projector ni Vulcan na may mga pangarap ni Vulcan. Si Hibana ay nagsiwalat na nagtanim siya ng surot kay Iris at nakikinig siya at kinalas si Shinra para magawa niya bumalik sa workshop ni Vulcan. Nahanap ni Giovanni ang susi sa loob ng projector na kanyang nabasag. Sumakay si Shinra sa tamang oras upang subukang makipag-ugnayan. Sa labas, tinulungan ni Hibana si Arthur, inaatake ni Lisa si Shinra. Ang kanyang apoy ay magnetic at iginuhit sa mga buhay na organismo. Inutusan ni Vulcan si Iris na simulan ng pagpindot sa mga pindutan ng random, na nagiging sanhi ng pagkahulog ng animatronics mula sa kisame. Ang apoy ni Lisa ay pinilit na bawiin dahil ang dami ng mga makina na gumagawa ng magnetic field ay maaaring sama-samang gayahin ang sa isang tao. Mabilis na pinapante ni Shinra si Giovanni mula sa paglipad sa dingding sa labas. Naging aktibo muli ang Adala Link ni Shinra dahil malapit na ang show. Agad na natuwa si Shinra nang makitang ipinagmamalaki ng kanyang kapatid na si Sho ay lumaki na napakagwapo at cool. Si Sho ay clueless, walang kamalay-malay na si Shinra ay ang kanyang malaking kapatid. Naiinis si Sho at nagpahayag na darating si Shinra na may puting damit. Sinubukan ni Arthur na mamagitan, ngunit dahan-dahan siyang hinampas ni Sho sa dibdib gamit ang kanyang espada. Tinutulungan ni Licht ang lahat na makatakas sakay ng truck. Sinandok ni Vulcan sina Arthur at Shinra sa kanilang pagpanaw. Tinawag ni Vulcan si Lisa na sumama, ngunit nabigo siyang dalhin siya. Tila nag-teleport si Sho sa harap ng truck upang pigilan sila, ngunit lumitaw si Joker, na nagsasabing hindi pa siya maaaring magkaroon ng Shinra. Naglaho si Joker dahil sigurado siyang nakatakas na si Shinra, na inihayag na nagkaroon sila ni Sho ng mga maliliit na hiwa sa isa't isa, gaya ng espada sa palabas at panakip sa mata ni Joker. Nagsumbong si Shinra kay Obi sa telepono sa ospital. Pumayag si Vulcan na manatili sa ikawalo dahil hindi naligtas para sa kanya ang workshop. Nais pa rin ni Vulcan na ibalik si Lisa at ibalik sa normal ang kanyang natagpuang pamilya. Confident siya na magiging okay si Yu. Nang magtanong si Vulcan tungkol kay Sho, sinabi ni Shinra na huwag mag-alala tungkol sa kanya at hindi nag-iisa si Vulcan. Tinanong ni Hibana si Licht sa kanyang timing, naghihinala sa kanya. Habang pauwi, nangako si Shinra na tutuparin niya ang kanyang pangako sa kanyang ina mula noong bata pa siya na protektahan ang kanyang nakababatang kapatid. Gusto niyang ibalik ang kapatid. Nagulat si Vulcan sa kung paano kumilos ang 8 sa hapunan, na nakitang kaibig-ibig ito at walang katulad sa kanyang naisip. Muling binisita ni Vulcan ang kanyang workshop para mag-alok ng soda sa kanyang ama at lolo, na sinasabi sa kanila kung paano siya tinatanggap ng Fire Force. Humingi siya ng paumanhin sa kanila dahil sisirain niya ang kanyang pangako sa pamamagitan ng pagtulong sa ikawalong apoy. Dumating sina Hibana at Conroe upang magbahagi ng mga tala sa pagsisiyasat ng ikawalo. Tinatalakay nila kung paano naiskandalo ang third at sinusubukang pagtakpan ang mga bagay-bagay. Sinabi ni Obi na sinusubukan niyang hanapin ni Licht ang kanilang base, na nakikitang nakikipag-usap kay Joker. Walang ibang nakakaalam nito, ngunit si Hibana ay naghihinala kay Licht at kino-question ang pagpili ni Obi na magtiwala sa kanya. Tinanong ni Joker si Licht kung maaari siyang makabuo ng isang plano upang mapabuti ang apoy ni Shinra. Samantala, inalok ni Conroe si Obi na sanayan ang mga recruit sa kamay sa pakikipaglaban. Sina Arthur at Shinra ay sinanay ni Benny na lumaban. Inutusan ni Benny sina Arthur at Shinra na gumawa ng mga hakbang sa pagtatapos. Dumating si Licht at ipinaliwanag ang isang paraan upang mapalakas ni Shinra ang kanyang apoy, na hinihiling kay Benny na ipakita sa pamamagitan ng pagpapalakas ng kanyang apoy ng mas mahigpit at mas tumpak. Binantaan ni Conroe si Licht, nakita siyang kainahinala at isang kakaibang bagay para sa ikawalo.
Sinasanay ni Arthur ang kanyang mga pangunahing kaalaman kay Benny. Samantala, sinusubukan ni Shinra na higpitan ang pagpapaandar ng kanyang mga apoy at halos hindi makontrol ang mga ito. Noong ika-8, si Vulcan ay gumagawa ng mga paraan para mapahusay ang pag-aapoy sa kanyang mga likha. Gumagawa din siya ng mga sandata ng suporta para sa spotter at flare. Ipinaalam ni Benny kay Shinra kung bakit niya ginagamit ang kanyang mga kamay sa ilang paraan kapag ginagamit ang kanyang apoy, na binabaybay ito pabalik sa martial arts. Ito ay tanakata, na ang bawat pagbuo ng kamay ay may iba't ibang gamit at kahulugan. Ipinaliwanag niya ang isang ginamit para sa pagpapataas ng lakas ng paa na ginagamit ni Shinra at nakitang agad na nakompress ang kanyang apoy. Sa matinding pagtutok, ang kanyang bilis ay tumaas ng malaki. Tinanong ni Benny si Shinra kung ano ang tawag sa kanyang finishing move, para lang tanggihan ang naisip ni Shinra. Sinimulan ni Arthur ang pagsasanay gamit ang isang katana, pag-aaral ng mga bagong diskarte kung paano e-swing ang isang talim. Habang hinahasa ni Shinra ang kanyang apoy, nararanasan niya ang kanyang pagkakaugnay sa kanyang kapatid. Ang ilang miyembro ng White Clad ay nagdaos ng isang pulong, kung saan binanggit ni Dr. Giovanni na sa lalong madaling panahon matutuklasan ng ika-8 kumpanya ang lokasyon ng kanilang base. Binanggit ni Shaw na ito ay pabor sa kanila dahil sa isa sa mga miyembro ng ika-8 na nagtataglay ng isang Abdullah Link. Noong bata pa siya, pinapakuha siya ng ina ni Shinra sa kanyang sarili sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanya na ang mga malikot na lalaki ay ipinadala sa Nether. Nag-udyok ito sa kanya na mabilis na iligpit ang kanyang mga laruan, ngunit habang ginagawa niya iyon, binanggit niya na hindi siya natatakot. Naaalala ni Shinra ang pangako kay Shaw na kung ang huli ay dadalhin sa Nether, dadating si Shinra na ililigtas siya. Sa kasalukuyan, sinabi ni Obi sa ika-8 na ang ebidensya na naiwan sa workshop ni Vulcan ay nakatulong kay Victor na matukoy na ang White Clad ay dapat na nagtatago sa Nether. Sinabi sa kanila ni Iris na ang Netherworld ay isang maruming lugar na kahit ang liwanag ni Sol ay hindi maabot. Ipinaliwanag ni Victor na sa totoo lang, ang Nether ay talagang isang network ng mga subway tunnel na kadalasang inilibing sa panahon ng Great Disaster. Nang gabing iyon, nanaginip si Shinra tungkol sa isang babaeng kamukha ni Iris. Ilang sandali pa, naramdaman niya ang kanyang Atalo Link at nagising. Kinabukasan, habang ang ika-8 ay patungo sa Nether, ipinahayag ni Obi na karaniwang hindi pinapayagan ang mga tao sa lugar, ngunit binigyan sila ng espesyal na pahintulot. Ang misyon na imbestigahan ay inulit ni Iris na ito ay isang maruming lugar kung saan nakatira ang mga hindi makatao na nilalang, na nagsasabi na ito ay sobrang nakakatakot. Pagdating nila, may maikling talakayan na magaganap bago sinabihan ni Hinawa na tumahimik ang lahat at nagdasal si Iris. Sa loob, lumiliwanag si Maki sa mga lagusan, habang sina Yona at Mirage ay gumagawa ng distraction na naghihiwalay sa team. Pagkatapos, inutusan ng isang hero si Assault na habulin ang koponan at umalis upang tumulong, ngunit pinaghihinalaan na maaaring paksain ng Assault ang 8 ng mag-isa. Si Iris, na naiwan kasama ang isang tamaki at isang impostor, ay nagpupumilit na makahanap ng pagkakaiba sa pagitan ng dalawa, sa kabila ng isa sa kanila ay may boses ng lalaki at ang isa ay nagagamit ang kakayahan ng pag-aapoy ni Nekomate Tamaki. Pagkatapos ay nabad trip si Takami, na naging sanhi ng pagkalaglag ng lahat-it ng kanyang damit, na nakumbinsi si Iris sa kanyang pagiging lihay timo. Pagkatapos tumakbo ng fake Tamaki, dumating si Assault na mag-isa kasama si Spotter at Flare. Kaharap ni Maki si Flail at isang grupo ng nakasuot ng puti. Sa una ay natatakot siya, iniisip na mga multo ang mga ito, ngunit mabilis siyang gamaan at ipinadala ang mga ito ng madali gamit ang bagong kagamitang ginawa ni Vulcan para sa kanya. Nagsimulang labanan ni Tamaki ang Assault, na nagkomento na tila siya ay may mataas na pagtutol sa apoy, ngunit dahil sa ayaw niyang sakta ng mga babae, papatayin niya sila. Mabilis na naalala ang isang pag-uusap noong nakaraang araw, hinihikayat siyang ibigay ang lahat sa laban at nagawa niyang iwasan ang Assault's Crimson Bullet. Sa kasamaang palad, ang kanyang maswerteng Lechery ay nag-activate at nakakagambali sa Assault, na nagbibigay kay Iris ng isang pambungad na bash sa kanya ng isang metal pipe. Pagkatapos ay binugbog siya ni Tamaki at Iris na nawalan ng malay at lumakad palayo na masaya na kaya nilang ipagtanggol ang kanilang sarili. Nakaharap si Hinawa kay Arrow mag-isa. Si Licht ay na-hostage ng isang puting damit at ginamit bilang pain para kay Shinra. Pinalayas niya si Licht sa kanyang paggalaw. Si Hinawa at Arrow ay nagpalitan ng mga diskarte upang maalis ang isa't isa. Tumakbo si Hinawa sa isang inabando ng tren, at ginamit ito ni Arrow sa kanyang kalamangan sa pamamagitan ng pagkulong sa kanya doon para hindi siya makatakas sa kanyang mga putok. Ibinahagi nila ang kanilang mga ideolohiya sa isa't isa, na nag-udyok kay Arrow na tanungin kung bakit nakikipag-away si Hinawa.
Kung ang damdamin ay nakakapagod, sinasabi niya na ito ay dahil siya ay nagpaputok. Sinimulan ni Hinawa ang pagbaril gamit ang isang shotgun, napakalakas kaya kailangan niyang palitan ang barrels pagkatapos ng bawat pagbaril. Inilalarawan ito ng isang nakikitang puting damit bilang isang shootout sa pagitan ng dalawang tangke. Si Hinawa ay nag-struggling upang manatiling gising, isinasaalang-alang kung paano ang mga bagay ay. Habang siya ay namatay, umakyat siya sa kanyang mga paa, naaalala na ang 8th ay halos isang kumpanya at hindi niya maaaring iwanan si Obi upang pamunuan ito ng mag-isa. Ginamit ni Hinawa ang apoy ni Arrow laban sa kanya sa pamamagitan ng pagtaas ng bilis ng kanyang bala gamit ang pagtalo nito kay Arrow, natumba siya sa isang haligi. Lumapit sa kanya ang dalawang puting damit at pinutukan niya sila ng bala na nahihiya na tamaan ang kanilang mga ulo. Ang kisame ay bumagsak at nagbubukas ng isang butas. Si Arthur ay nasa kabilang panig ng one of the Whiteclads na kinikilala si Arthur mula sa pagawaan ni Vulcan. Lumilikha siya ng napakaraming clone. Nasasabi ni Arthur kung aling clone ang may bigat ng buhay, na itinuro ni Benny sa kanya at kay Shinra. Gamit ito, hinugot niya ang puting damit at hinampas siya, ang slash ng kanyang talim ay sumusunod lamang sa itaas ng ulo ni Hinawa. Nadatnan ni Maki sina Tamaki at Iris. Kasunod ni na Vulcan at Obi sina Giovanni at Lisa. Sinabi ni Giovanni na pumunta siya upang makita si Lisa at napansin ni Giovanni ang mga salita ni Vulcan na malalim ang koneksyon kay Lisa. Tinukoy niya siya sa tunay niyang pangalan na Filler, tinanong siya kung ano ang mali at ipinaalala sa kanya na siya ay isang manipulator at pinagbantaan siya ng isa pang aralin. Ipinaliwanag ni Giovanni na alam ng mga ebanghelista ang lahat, kabilang ang mga bug na nagdudulot ng mga artificial na infernal at ang mga bulaklak na apoy ng kapahamakan. Si Lisa ay tugma sa mga bug. Ang kanyang mga magulang ay pinatay ng isang infernal at natakot siya sa apoy mula noon, ngunit sinasabing ang mga bug ay muling nagbukas ng kanyang mga mata. Nagmamakaawa sina Obi at Vulcan sa kanya na huwag gawin ito dahil sila ay nasa kanyang apoy. Desidido si Obi na palayain si Lisa mula sa kanyang apoy na wala siyang kontrol, nagkukunwaring binugbog ni Lisa, inilagay ni Obi maliban sa mga extinguisher grenade sa ilalim ng bawat galamay niya para mapatay ang mga ito. Malayang nahulog si Lisa nang wala ang kanyang apoy, nalungkot na wala na siyang natitira ngunit nahuli siya ni Vulcan. Siya ay nagsimulang umiyak dahil siya ay nasa kanyang mga bisig. Ngunit si Giovanni ay hindi nagpatuloy, na nagpapataw ng pananakot sa kanya. Kinuha ni Giovanni na hostage si Lisa, sinakal at sinunog siya ng isang heated wire habang sinasaksak siya ng isa pang wire, naghagis siya ng baril kay Vulcan at inutusan si Vulcan na barilin si Obi. Inutusan ni Obi si Vulcan na gawin ang sinabi ni Giovanni, na kung saan ay atubili si Vulcan. Nang bitawan ni Giovanni si Lisa, muling bumangon si Obi, pinunit ang mga riles ng tren na parang wala lang. Ginawa pala ni Vulcan si Obi ng bulletproof vest bago ang misyon. Tinanong ni Obi kung bakit lumikha ang Evangelist ng Infernals at kung ano ang kanilang layunin, na tinutukoy ni Giovanni bilang pagprotekta sa natural na kaayusan. Ipinaliwanag niya na ang pagsabog ng Atala ay kinatatakutan bago pa man nilamon ng apoy ang mundo. Binanggit niya na ang isang unpowered ay hindi kailanman mauunawaan, ngunit si Shinra ay maaaring nakatitig upang makakuha ng isang ideya. Si Shinra ay may sakit sa mga guni-guni na dulot ng kanyang Adola Link, na muling binisita ng kanyang mga alaala sa kanya at Sho bilang mga bata. Ipinaliwanag ni Giovanni na sa ngayon ay dapat na naglilink si Shinra kay Sho. Sinabi pa niya na ang Atala Burst ay maaaring makaapekto sa lahat ng uri ng init. Tinanong ni Obi kung ano ang nag-uugnay sa bugs at Atala Burst, at sinabi lang ni Giovanni na maaaring sila ay nanggaling sa parehong lugar kung saan ang apoy. Hinarap ni Shinra si Sho, sinabing nandoon siya, tulad ng pangako niya sa kanilang ina. Naiinis si Sho sa ideya, na ikinagalit ni Shinra. Isinara ni Shinra ang distansya sa pagitan nila at sinabihan si Sho na huwag magsalita ng masama tungkol sa kanilang ina. Tila nawala ang mga ito sa isang pagsabog ng nagninangas na mga bakas ng paa at mga balahibo na kumikinang sa paligid ni Lick, na muling lumitaw habang ang mga talim ng talim ni Sho ay dumila sa isang haligi. Sa pagsisikap ni Shinra na harangin ito, sila ay nagsusungit sa isa't isa. Inilabas ni Sho ang kanyang talim at sinaksak ito sa sahig. Pagpos ng oras, sinisingil niya si Shinra, pinalipad siya. Si Shinra ay tumanggap ng matinding pinsala mula sa tama na ito, na nagbubuga ng dugo. Samantala, umatras si Giovanni, sinabi na ang kanyang gawain na pagsamahin sina Sho at Shinra ay natapos na. Sinabi ni Sho na nasa magkaibang universe sila ni Shinra. Napagtanto ni Lick na si Sho ay gumagamit ng init upang palawakin ang kanyang universo, na ginagawang walang silbi ang bilis ni Shinra laban sa kanya. Sinimulan ni Sho ang kanilang link sa Adola, na gustong ipakita kay Shinra kaysa ipaliwanag ito.
Ipinaliwanag ni Sho na ang apoy mula sa Adola Burst ay ang lupaing nakikita ni Shinra kapag nararanasan ang kanilang link. Ang kanilang apoy ay maaaring makaapekto sa lahat ng nabubuhay na bagay sa kabila ng kanilang universo. Ipinakita ni Sho kay Shinra ang ebanghelista, na nakaupo sa likuran niya sa gitna ng lupain ng itim na apoy at mga labi ng kalansay. Nang tawagin ni Shinra ang ebanghelista, sinabing ginagamit niya si Sho para sa pagkasunog ng tao, nawala ang mundo ng Atauro sa kanilang paligid at bumalik sila sa totoong mundo. Mas mahusay na ipinaliwanag ni Lick kay Shinra na ang apoy ni Sho ay kumukuha mula sa paglawak ng universo upang ihinto ang oras. Si Shinra ay tumangging sumuko, sa kabila ng pagiging walang saysay nito. Walang kahirap-hirap na pinalo si Shinra kay Sho, ngunit pinalampas ito, tinanong kung bakit hindi mabait si Sho at tawagin na lang siyang kuya. Hinahabol ni Shinra si Sho na parang laro ng tag, ngunit pinadalhan lang siya ni Sho sa paglalayag muli sa himpapawid upang bumangga sa isa pang haligi. Tinawag ni Shinra si Sho na stock-up brat dahil sa paglabag sa rules of tag. Sa paghihirap ni Shinra, pinilit niyang makipag-ugnay kay Sho, na hindi na mamalayan na nag-aalala tungkol sa kanila noong mga bata pa at sinusubukan ni Shinra na makipaglaro sa sanggol na si Sho sa gitna ng paglalaro niya kay Sho sa kanyang pisngi ng kanyang apoy. Tinapos ni Shinra ang dahilan kung bakit napakalakas ni Sho ay ang kanyang koneksyon sa mundo ng Atala, kaya iniisip niya kung magagamit din niya si Adola sa kanyang kalamangan. Hinampas ni Sho si Shinra ng isang hiwa na maghihiwalay sa mga universo na kinaroroonan ni Shinra, ibig sabihin ay limitado na ang kanyang oras. Naramdaman na ni Shinra ang emosyon mula sa iba dahil sa kanyang link sa Atola, ngunit gusto niyang maging isa na magpapakita ng kanyang damdamin sa iba. Kahit paulit-ulit na nalilibugan, lumalapit pa rin si Shinra kay Sho. Ipinaliwanag ni Shinra kay Sho kung gaano kahalaga sa kanya ang pagpapahintulot na buhayin si Sho, at alam niyang para kay Sho, isa lang siyang estranghero. Sinabi ni Shinra sa kanyang sarili na hindi siya maaaring sumuko ngayon at sinubukang singilin ang kanyang kapatid ng mas mabilis. Kapag nag-freeze ng oras si Sho, wala na si Shinra. Si Sho ay nag-unfreeze ng oras habang siya ay nasa kanyang limitasyon, at si Shinra ay nabangga sa isang haligi, na hindi makontrol ang kanyang sariling kakayahan. Nang tanungin ni Sho kung paano mawawala si Shinra, sinagot ni Shinra na sinusubukan lang niyang pumunta ng mas mabilis. Pumasok sa isip ni Sho ang isa pang imahe mula sa link nilang Adola. Pinag-iisipan ni Lick kung ano ang nangyayari kay Shinra, iniisip kung napakabilis niya kaya nasira siya at nagreporma. Napagtanto ni Lick na si Shinra ay maaaring hindi na mamalayan na bumuo ng isang black hole, na sinisira ang lahat ng umiiral. Nang muling mag-freeze si Sho, dumaan si Shinra sa hindi gumagalaw na mundo at natamaan si Sho. Nagmumungkahi ang isang puting nakasuot na manunood mula sa mga anino, ito ang kapanganakan ng ika-4 na henerasyon. Si Shinra ay bumagsak, umuubo ng mas maraming dugo. Sa wakas ay tinawag ni Lick kung ano ang nangyayari sa kapangyarihan ni Shinra, na kung mag-overheat siya habang nagre-rewind ng oras, maaari siyang mamatay sa reflex. Hindi mapigil ang ngumiti si Shinra. O sa halip, siya ay tunay na masaya na makasama muli ang kanyang kapatid. Nagpapatuloy si Shinra, ang kanyang mga alaala ay bumabaha. Sinabi ni Shinra na mahalaga sa kanya ang pangako niya sa kanilang ina, ngunit pagkatapos siyang makitang ganito, iba na. Noong nag-aaral pa si Shinra, binubuli siya at tinawag na Diablo na pumatay sa kanyang pamilya. Pagkatapos niyang mawala ang kanyang pamilya, nagkaroon siya ng nerbiyos na pagngiti. Ibinahagi ni Shinra na bago ang apoy, maaari silang ngumiti ni Sho nang hindi iniisip ang tungkol dito. Naalala ni Sho na ang ebanghelista ay lumapit sa kanya bilang isang sanggol sa apoy. Sumunod, naalala niya ang isang panahon noong siya ay isang sanggol at isang pahayagan ang sumabog sa kanya. Habang siya ay nasa kanyang duyan, dumating si Shinra upang tumulong sa pagbaba ng dyaryo. Nang maalala ito, nagsimulang umiyak si Sho. Niyakap ni Shinra si Sho sa kanyang dibdib, humihingi ng paumanhin sa pag-iwan sa kanya sa dilim ng matagal. Ang aftershock ng talim ni Sho na tumusok sa kanyang dibdib ay pumasok at siya ay bumagsak, na nagsasabi kay Sho na hindi niya ito kasalanan. Lumilitaw si Haumea mula sa mga anino, na nagsasabing hindi makontrol ni Shinra ang kanyang kapangyarihan. Kaya ibinaon niya ang sarili nang hindi niya namamalayan. Sinabi pa niya na sisimulan nilang muli ang Great Cataclysm. Sa pagsabog ng Atala, tinanong siya ni Sho kung ano ang nangyari 12 taon na ang nakakaraan at sinabihan siya ni Haumea na talunin ito sa kanya. Sinubukan ni Sho na ihinto ang oras para lang mapagtanto na naputol na ang kanyang link sa pagbibinata. Gumagamit siya ng kuryente para makalayo si Sho. Binaril siya ni Hinawa, si Arthur ay sumugod pagkatapos upang subukang tanggalin ang kanyang ulo. Napalihis ito at inilagay niya ang sarili sa pagitan ni Shinra at Haumea.
Sinubukan niyang gamitin ang kanyang kuryente kay Arthur, ngunit ang kanyang talim ng plasma ay nakakasagabal sa kakayahan. Mula sa likuran, sinubukan ni Obi na ibagsak ang isang haligi papunta kay Haumea. Ang isang lindol ay nagsimulang dumagundong ng tuloy-tuloy. Nakatakas si Haumea kasama si Sho matapos ibulalas na ito ay gawa ng ebanghelista. Ang ikawalo ay napilitang umatras at dinala nila kay Kayoko Huang ang malubhang na sugatan na si Shinra. Ginagamit ni Kayoko ang kanyang mga kakayahan upang subukang pagalingin si Shinra. Habang inooperahan si Shinra, pinapaayos si Hinawa. Si Licht ay abala sa pagsisiyasat, si Vulcan ay kasama ni Lisa, at si Iris ay umalis upang maghanda ng biktima. Tagumpay ang operasyon, ngunit tinansya ni Kyoko na hindi na madyay gising si Shinra ng ilang araw pa. Sa kalaunan ay nagising si Shinra na gutom at walang ibang naisip kundi ang kanyang kapatid. Bumisita si Burns kay Shinra, pinuri siya sa pagiging mas maganda kaysa sa inaasahan. Nag-aalok si Burns kay Shinra ng rice at sinabing maaari nilang pag-usapan ang sunog 12 taon na ang nakakaraan. The one Burns conveniently denying remember ang kanina. Mas maaga, ipinahayag ni Burns na alam niya ang tungkol sa sunog sa lahat ng panahon, ngunit hindi sinabi kay Shinra ang anuman. Nagsimula ito ng alitan sa pagitan nila ni Shinra. Si Vulcan ay nagsisikap na makipag-usap kay Shinra, ngunit si Shinra ay malayo at mabilis na tumugon. Sinabi ni Vulcan na alam niyang nasa isip ni Shinra ang kanyang kapatid, ngunit ipinaalala sa kanya na hindi siya nag-iisa. Pagkatapos ay pinagaan niya ang mood sa pamamagitan ng pagsasabi kay Shinra na huwag mag-overthink ng mga bagay-bagay. Biro na ang pag-iisip ay hindi ang kanyang malakas na suit. Si Shinra ay bumalik sa ikawalo. Nang kunin ni Burns si Shinra, ang kanyang kapangyarihan ay mas maipaliwanag na ito ay isang napakalaking halaga ng enerhiya ng init na maaaring mapalakas ang kanyang pisikal na kakayahan. Sinabi ni Burns na magsasabi lang siya ng totoo Shinra kung mapatunayan niyang hindi siya mahina. Tumaan si Shinra sa Burns force field at natamaan ang kanyang braso. Sa wakas ay pumayag si Burns na ihayag ang katotohanan. Nagising ang atole ni Sho at naging infernal ang kanilang ina. Sa sandaling iyon, nagpakita ang mga kakayahan ni Shinra. Inahula ng ebanghelista na mangyayari ito. Naranasan ni Burns ang tila isang link ng atole habang nasaksihan niya ang ina ni Shinra bilang isang impyerno. Hawak-hawak ang sanggol na si Sho sa kanyang mga bisig. Ginamit ni Haumea ang kanyang kuryente para kontrolin ang ina ni Shinra mula sa malayo para madala niya si Sho sa kanya. Sa sandaling iyon, nagpa siya si Burns na sabihin kay Shinra na ang kanyang pamilya ay patay na dahil sa pagsabog ng atole na kasangkot. Napagtanto ni Shinra na nakita niya ang kanyang ina kamakailan sa mundo ng atole. Gusto niyang matuto pa tungkol dito para makita niyang muli ang kanyang ina. Pinapalagay niya na ito ay nauugnay kay Kapitan Hay. Sumasang-ayon si Obi na dapat nilang imbestigahan ito. Pareho nilang iminungkahi na kung ang ina ni Shinra ay nabubuhay pa bilang isang infernal, maaaring may paraan upang maibalik siya. Maraming salamat sa panonood, sana nag-enjoy ka sa anime na ito. Mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang updated ka lagi sa mga bagong video na may upload namin, at para makatutok sa higit pang Tagalog anime recap, magkita tayo sa susunod.